Ma, pa, nakuha ko na ang parcel. Bilis, bilis, bilis. Itabi mo, itabi mo, itabi mo. Ay nako, ang Hermes ko. Ma, wala na nga tayong makain sa sobrang hirap. Tapos bumili ka pa ng basurang bag na to online? Hindi to peke ah. Milyon-milyong piso ang halaga ng isang bag na to. Ah, pa, paano naman yung sasakyan sa pinto? Saan tayo kukuha ng pera para sa bagong kotse? Ahahaha. Ang sasakyang yun, tulong yun mula sa programa para sa mahihirap sa baryo. Nakita mo ba yung letrang R na yan? Ang poor ay yun. Ang ibig sabihin ay mahirap. Hahaha. Pupunta muna ako sa bayan para sa reunion ng mga kaklase ko. Hindi na ako uuwi para maghapunan mamaya. Ay Ay naku, naku, bumili bumili pa ng basurang bag Haze. Ay nako, mahal. Tingnan mo, para lang sanayin si Yiyi, nagtago tayo ng pagkakakilanlan at tumira sa liblib na lugar na to ng mahigit 20 taon na. Kailan mo ba sasabihin sa kanya na tayo ang pinakamayaman sa lungsod ng Jiangcheng? Ay nako. Malapit na silang magpakasal ni Yinshi. Inayos ko na sa kumpanya na mag-invest sa kanya ng 800 milyong piso. Kapag kasal na sila, ipapamana ko na sa anak natin ang ating grupong Kushi. Sa oras na yon, magiging tunay na senyorita na siya ulit. Hahaha. Anong klaseng liblib na lugar to? Pati ang GPS hindi gumagana ng maayos. Bibigyan kita ng 1 minuto. Bilisan mong pumunta dito para sunduin ako. Masusunod po, Kabatang Fu. Tinatanong ng matanda kung anong klaseng babae ang gusto mo, pinapauwi ka na niya agad para makipag-blind date at magpakasal pagkatapos ng proyekto sa resort. Sabihin mo sa kanya, gusto ko yung baduy? Mas baduy, mas maganda. Mas mabuti kung may 2 tirintas ang buhok at naka-floral na damit na isang probinsya ng may nunal sa mukha na nagdadala ng malas sa asawa. Bakit ayaw na naman gumana ng basurang preno na to? Ah, tabi kayo. Tabi-sabi eh. Amo? Amo? Dito ang lokasyon. Maghiwa-hiwalay kayo sa paghahanap. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kaguwapong lalaki sa nayon natin? Sapat na ba ang paghalik mo? Hindi, pasensya na po. Hello? Nasaan ka na? Inihanda na ni Yinshi ang lugar para sa pag-aalok ng kasal? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Pag-aalok ng kasal? Darating na ako agad. R. Mukhang kasing hirap lang din namin ang taong ito. Sir, pasensya na po. Nagmamadali akong pumunta sa Hotel ng Kapayapaan. Tingnan niyo kung sapat na ba ang bayad na ito para sa inyo. Hotel ng Kapayapaan? Hindi ba iyon ang lugar kung saan makikipagkita sa alkalde para pag-usapan ang pagpapatayo ng resort? Sugatan ang kamay ko kaya hindi ako makapagmaneho, kaya ito lang ang paraan. O kaya, ihatid mo na lang ako sa Hotel ng Kapayapaan. Ikaw ba ay makikikain lang? May kamiting din ako sa kwartong 888. Ngayong kumpleto na ang lahat, ay may sasabihin lang ako. Mula sa pagiging isang simpleng taga-nayon, ako na, si Yinshi, ay naging presidente Yin matapos mamuhunan ang pamilyang Kwete ng 800 milyong piso. At kailangan kong pasalamatan ng isang tao para sa lahat ng ito. Siya ang pinakamamahal ko. Dahil sa kanyang pagsama at suporta kaya naging ganito ako ngayon. Ang taong ito
ay walang iba kundi si Yuan Tian. Mahal, papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, papayag ako. Ashi, ang nagkamali kayata ng taong inaalukan ng kasal? Narito ako. Pasensya na, hindi ako nagkamali. Pinapunta kita rito ngayon para lang sabihin sa'yo, nabuntis na ang mahal ko, kaya maghiwalay na tayo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Pupunta pa tayo bukas para kumuha ng marriage certificate. At sasabihin ko na rin sa'yo, nagbago na rin ang pakakasalan ko. Hahaha, ang tatay ni Yinshi ay ang mayor ng bayan. Ngayon ang bayan ay ginigiba para magtayo ng resort. May 10-10 milyong kita na makukuha rito. Ibang-iba na ang antas ni Kuya Yinshi ngayon. At saka ang grupong Kushi ay mag-i-invest ng 800 milyong piso kay Ashi. Magiging kabilang na siya sa mataas na lipunan sa hinaharap. Kaya natural lang na ang kasama niya ay dapat may mataas na pinagmulan para maging kapareha niya. Pareho lang tayong galing sa iisang baryo. Gaano ka ba talaga kataas kumpara sa akin? Ang tatay ni Yuan Tian ay isang mataas na opisyal sa grupong Kushi. Kamakailan lang siya kinilala bilang anak. Ikaw na probinsyana ka? Tsk! Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang ikumpara sa kanya? Nabalitaan kong pumanaw na ang tunay na asawa, kaya naging legal na ang nanay mo. Talagang ang anak ay nagmana sa ina. Mahilig maging kabit. Ikaw, Kuyi, ayusin mo ang pananalita mo. Sa ganyang paraan ay mananatili pa rin ang pamilya nyo bilang mga hamak na tagalinis sa bayang ito. Noong una ay ikaw naman, ang pilit na humahabol sa akin. Noon ay pinaglaruan lang kita dahil may kaunti kang ganda. May 240,000 piso sa loob ng card na ito. Ituring mo na lang itong kabayaran para sa 3 taon. Sapat na siguro iyan. kunin mo na iyan agad. Ang 3 taon na iyon ay parang nagsilbi ka lang nakatuwaan ni Ashi. Hahaha. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba talagang kumapit ng husto kay Kuya Yinshi? Ang 3 taon ng kabataan ko ay ituturing ko na lang na itinapon sa aso. Pero kahit mahirap akong sikwaki, hindi naman ako ganoon kababa. Hindi umabot sa punto na ikaw lang ang kailangan ko. Basta sabihin mo lang na handa kang pakasalan ako, magpapakasal ako ngayong araw. Pakakasalan kita ngayon din. Hahaha. Kuye, nababaliw ka na ba sa galit? Hindi ba't isang hamak na pulubi lang ito? Kahit pulubi, ay didiri sa pagiging marumi niya. Nagkataon lang. Minamadali rin ako ng pamilya ko na magpakasal. Kaya pwede na nating pagtiyagaan ang isa't isa. Kuyi, alam kong mahihirapan ka nang makahanap ng lalaking kasing perpekto ko. Pero hindi mo naman kailangang magpabaya at bigla na lang magpakasal sa isang hamak na pulubi, di ba? Anong pulubi? Ako ang presidente ng Fu Group na si Fu Junting. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw si Kabatang Fu? Ha? Tama. Hahaha, ayos lang na mahirap ang isang mabahong pulubi, pero ang magpanggap ay isang krimen. Si Kabatang Fu ay parang isang diyos sa buong Shuzu. Paanong magiging kasing dugyot mo siya? Tama, kahit ako ay hindi pa nakikita si Kabatang Fu sa personal, tapos ikaw na pulubi ay may gana pang magpanggap bilang idolo kong, si Kabatang Fu. Alam kong mabuti ang loob mo at gusto mo akong tulungan, pero masyadong malaki ang kasinungalingan mo. Asistente Shu, sabihan mo ang alkalde na si Yin Fugui na pumunta rito sa loob ng 3 minuto. Kung hindi ay kakanselahin ang plano para sa resort. Mukhang adik ka na sa pag-arte, hayop ka. May lakas ka pa ng loob na tawagin ng tatay ko sa pangalan niya. Ang maging bastos sa akin ay ikaw pa lang ang unang nakagawa nito. Huwag na papuntahin si Yin Fugui. Kanselahin na agad ang plano para sa resort. Kuyi, bilisan mo at utusan ang lalaki mo na bitawan ako. Kung hindi ay palalayasin ko ang buong pamilya niyo sa bayan ng Kingsway. Kung aalis, di aalis, sino namang may paki sa bulok na lugar na ito? Nagmamadali akong magpakasal. Ang pagkansela sa plano ng resort ay isang maliit na leksyon pa lang. Kapag nang inis ka pa ulit, ay talagang ipapabura kita sa mundo.
Sumusobra na ang taong ito. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Ha? Ikaw na suwail na anak, paano mo ba ginalit si Kabataang Fu? Sinira mo pati ang proyektong resort na mapapasa atin na sana. Hindi kaya si Kabatang Fu talaga iyon? Paano mangyayari iyon? Paano naman tutulungan ni Kabatang Fu ang hampas lupang si QE na iyon? Baka nakansela lang dahil sa ibang dahilan. Pa, huwag na po kayong magalit. Kahit na wala na ang proyekto sa resort ngayon, mayroon pa namang 800 milyong piso na puhunan si Aishi mula sa pamilya Q. Isipin niyo po, kung masasaktan niyo siya ng husto, paano pa siya makakapag-usap para sa negosyo bukas? Hindi dapat pumalya ang pirmahan bukas, dapat magtagumpay ito. Huwag kayong mag-alala, dahil ang tatay ko mismo ang nag-ayos ng kontrata, siguradong walang magiging problema. Para lang inisin ang ex-boyfriend ko, ay nakipag-isang dibdib agad ako sa isang taong hindi ko pa kilala ng kalahating oras. Fu Junting ba talaga ang pangalan mo? Pero ang totoong Fu Junting ay may hawak ng buong ekonomiya ng Suzhou. Habang ikaw, gate lang ng subdivision sa Suzhou ang kaya mong hawakan. Magkapareho nga ng pangalan pero magkaiba ang tadhana. Kahit nakasal lang ito sa kontrata, ay kailangang magmukhang totoo para sa biglaang inspeksyon ni Lolo. Isasama kita sa lungsod ng Jiangcheng para doon manirahan. Ihanda mo ang pera, aalis na tayo bukas. Tamang-tama, gusto ko rin namang subukan ang swerte ko sa lungsod ng Jiangcheng. Alis na ako. Batang amo, ito ay... Batang amo, akala ko po ay nagbibiro lang kayo dahil sa galit. Hindi ko akalaing gusto nyo pala ang ganitong tipo. Ang pagpapakasal ay para lang may maipakita sa pamilya, pareho lang kaming may nakukuha rito. Sakay na, bilis! Total kasal lang naman ito sa papel. Ay huwag mo nang sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Sabihin mo lang sa pamilya niya na isa akong security guard. Opo. Batang amo, punong-puno talaga ng mga talentong nakatago ang probinsyang ito. Mas magarbo pa ang paghahanda nila kaysa sa atin. Nay, tay, magkano ang ibinayad nyo para upahan ng mga taong ito? Tapos na ba silang magwalis sa kalsada? Yiyi, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na ito sa susunod. May sorpresa si Mama para sa iyo. Pagbati sa inyong kasal, binibini. Matagal nang naghanda ang amo at ginang ng dote. Ang karapatan sa pagmana ng grupong Kushi. 20 marangyang sasakyan, 10 mansyon sa lungsod ng Jiangcheng, at 10,000 ginto. Totoo nga pala ito. Ito na ang katotohanan. Ang pamilya natin ang pinakamayaman sa lungsod ng Jiangcheng. Hindi ba ako nananaginip? Anak, alam ko na ang nangyari kaninang umaga. Akala ko noon ay hindi ikinahiya ni Yinshi ang ating kahirapan at naging tapat siya sa pagsasama ninyo. Kaya namuhunan ako ng 800 milyong piso para sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na siya pala ay isang walang utang na loob na hayop. Nagpuhunan kayo ng 800 milyong piso sa kanya? Gaano ba kalaki ang perang iyon? Ang 800 milyong pisong ito ay hindi naman ganoon kalaki. Kaya nitong bumili ng 12 ng bayan na katulad nito. Ang dami naman. Hindi maaari. Kailangan itong bawiin. Bukas, pupunta si Yinshi sa grupong Kushi para pumirma ng kontrata. Huwag kang mag-alala. Naipadala na namin ang liham ng paghirang sa presidente sa grupo. Sa oras na iyon, ang acting president mismo ang sasalubong sa kanya. Tingnan natin kung paano ang mga manlulokong iyon ay luluhod at magmamakaawa sa iyo. Sabi ni Yuan Tianxia ay isang binibini. Dahil marami na akong pera, ibig sabihin ba ay isa na rin akong binibini? Siyempre, isa kang binibini. Ang mga pamilyang walang sinabi ay walang karapatang ikumpara sa iyo. Ikaw ang hinahangaan at iginagalang ng lahat na anak ng pinakamayamang tao. Halika kayo. Ipakita sa ating binibini
kung ano ang dapat na itsura ng isang anak ng pinakamayaman. Nabalitaan mo ba? Ngayong araw ay may ikinasal sa bayan natin at nagbigay ang pamilya ng babae ng daan-daang bilyong piso na dote? Sobrang yaman naman nila. May mga litrato ako rito. Bakit parang pamilyarang likod ng taong ito? Kailan pa nagkaroon ng ganito kayamang dalaga sa bayan na hindi ko man lang alam? Kung nalaman ko lang sana ay niligawan ko na siya agad. Tingin ko ay peke lang ang lahat ng iyan. Baka kung sinong mahirap lang ang nagpapanggap dyan. Ang 800 milyong pisong puhunan na ibinigay ng tatay ko sa iyo, iyon ang totoong pera. Mahal, totoo bang galing sa tatay mo ang 800 milyong pisong puhunan na iyon? Anong ibig mong sabihin sa tanong na iyan? Kung hindi dahil sa pag-aayos ng tatay ko, sa tingin mo ba ay magbibigay ang napakalaking grupong kushi ng 800 milyong piso sa iyo ng wala lang? Sige, naniniwala na ako sa iyo. Punta tayo bukas sa grupong QC para makuha ang 800 milyong pisong puhunan na iyon at pupunta tayo sa lungsod bukas. Titira ka sa malaking villa at sasakay sa mamahaling kotse. Sabi ko na nga ba kapag nag-ayos ng kaunti si madam, ay medyo maganda pala siya. Sakto lang naman. Ay, binibining ko. Ihahatid na po namin kayo sa pamilyang Fu. Ihahatid na po namin kayo sa bahay ng magkapatid na Fu. Wag na, pupunta ako sa grupong kushi. Anong gagawin mo doon? Kakasal ko lang, mas mabuting ilihim muna ang pagkakakilanlan ko bilang anak ng pinakamayamang tao. Nakahanap ako ng trabahong tagalinis at pupunta na ako para magtrabaho. Hindi ko akalain na ganito pala siya kasipag. Sumakay ka na. May anumang kailangan ka, ay tawagan mo ako, susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo mamayang gabi. Sige, sige. Medyo maalaga rin pala itong napangasawa ko sa biglaang kasal na ito. Kuyi, anong ginagawa ng isang probinsya ng gaya mo rito? Kumpanya ko ito, kaya pupunta ako rito kung kailan ko gusto. Kyuyi, ano ang ginagawa ng isang prom din na gaya mo rito? Kumpanya ko ito kaya malaya akong pumunta rito kahit kailan ko gusto. Kumpanya mo talaga? Ginoong Yin, kayo po ba iyan? Paumanhin po at hindi namin kayo agad na salubong. Ngayong araw ay darating ang tagapagmana ng aming grupo para pirmahan ang investment agreement kasama kayo. Maaari po bang maghintay lang kayo sandali? Mahal, mukhang may kakayahan talaga ang tatay mo. Pinaluwas pa ang anak ng pinakamayamang tao para lang personal na pumirma ng kontrata sa akin. Kapag napalapit na tayo sa anak ng pinakamayamang tao, hindi na tayo kailangang mag-alala pa sa ating hinaharap. Ako si Kuyi. Tawagin mo ang inyong acting president. Ngayon din. Kayo po ay... Isa lang siyang mahirap mula sa nayon namin na binibigyan ng tulong sa kahirapan. Mukhang nagbihis tao kayata ngayong araw Kuyi. Tingin ko ay narito ka para mag-apply bilang janitor, tama ba? Kung mag-apply ka bilang janitor, ay humanap ka na lang ng kahit sinong taga-HR. Huwag mong sabihing acting president pa ang kailangan mo. Sus, anong biro ito? Sa tingin ko, ay wala ka man lang kahit anong kwalifikasyon para maging janitor dito. Tingnan mo muna kung nasaan ka. Isang taga-probinsya na wala namang alam sa trabaho, baka hindi mo mabayaran kapag may nabasag kang kahit anong gamit dito. Hindi ba't galing din naman kayo sa probinsya? Galing lang din naman kayo sa liblib na lugar. Bakit kayo nagpapanggap na parang kung sinong mayayaman? Anong karapatan mong ihambing ang sarili mo sa amin? Palayasin nyo na nga ang prom din na ito rito. Baka marumihan lang ang sahig ng kumpanya kapag naging janitor siya rito. Hindi ako napunta rito para mag-apply bilang janitor. Ako ang anak ng pinakamayamang tao na sinasabi ninyong darating. Sandali. Sinasabi mong ikaw ang anak ng pinakamayamang tao? Tama. Kukuyi, pinatuka mo ba sa manok niyo ang utak mo? Nag-makeup ka lang, nagsuot ng mga peking branded na damit, at sasabihin mo nang ikaw ang anak ng pinakamayaman? Halikayo at tingnan nyo ito. Ay naku, grabe na ito. Ang probinsya ng ito. Nagpapanggap na siya raw ang anak ng pinakamayamang tao na bigla ang darating sa kumpanya nyo? Isang probinsya ng naligaw sa syudad? Wala talagang alam sa lawak ng mundo. Oo nga,
Ang isang bag lang ni Lady ay katumbas na ng sahod niya sa buong buhay niya. Hindi ako nagpapanggap. Tawagin niyo ang inyong acting president. Ang acting president ay isang tulad mo lang ba? Ang basta-bastang makakatawag? Pa, si Aishi ito. Ito ang tatay ko, ang manager sa grupong KOshi. Pa, ako po si Aishi. Salamat po sa 800 milyong piso na puhunan. Nandito ako ngayon para pumirma ng kontrata. Isa lang siyang maliit na supervisor. Paano siya magkakaroon ng karapatang magbigay sa iyo ng 800 milyong piso? Ako ang nagbigay sa iyo ng perang iyon. Ano bang pinagsasabi mong walang preno diyan? Ikaw, Ikaw ang anak ng pinakamayaman? Nakilala mo rin ako. Sa aming grupong Kwakyushi ay naglakas loob kang magpanggap na lady, gusto mo na bang mamatay? Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin, kung anong klaseng tao ka. Jaubin, nandito na ako sa ibaba ng kumpanya, pero ayaw akong papasukin ng mga tao rito. Ano, kailangan ko pa ba ng permiso para pumasok sa sarili kong kumpanya? Zhao Bin? Ang acting president ba? Miss, wag po muna kayong mag-alala. Bababa na po ako ngayon. Nasa pintuan na ng kumpanya ang panganay na binibini, pero bakit wala pa ring nakakapansin? Bilis, sumunod kayo sa akin para salubungin ang panganay na binibini. Bilis! Sabi niya paparating na siya ngayon din. Malalaman niyo rin mamaya kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Kyuyi, bilib din ako sa iyo dahil ang galing mong umarte. Muntik na kaming maniwala sa iyo. Ito. Ito nga ang numero ng presidente. Nagpapanggap lang siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang numero ng acting president. Sino ang nakakalam kung paano siya pinagmumura ng acting president doon? Kung peke man ito, masyado namang malakas ang loob ng taong ito. Ano pang hinihintay nyo? Paparating na rito ang anak ng pinakamayamang tao. Palayasin nyo na agad ang babaeng ito. Bitawan niyo ako. Ako talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Koyi, tanggapin mo na ang katotohanan. Simula ngayon, nakatadhana na tayong hindi magkapantay ng antas. Kaming dalawa naman, nakatadhanang maging nasa itaas. Habang ikaw, nakatadhana namang maging basura sa laylayan ng lipunan. Basura. Nandoon ang panganay na binibini? Hinto. Maligayang pagdating panganay na binibini. Migil kayo. Maligayang pagdating. Binibini. Papaanong nangyari iyon? Paanong bigla siyang naging anak ng pinakamayamang tao? Presidente Zhao. Baka po nagkakamali lang kayo. Magkakilala kami simula noong bata pa kami. Isa lang siyang probinsyana. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi po. Binibini, walang galang ang mga taong ito sa inyo, tingnan niyo po. Walang hiya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para magpanggap na anak ng pinakamayaman. Pero ngayong araw, kapag nangahas kang sirain ang plano ko, pagsisihan mo talaga ito. Ako ay, babawiin lang ang limos ko sa iyo. Kanselahin ang 800 milyong pisong personal na puhunan para kay Yinshi, sibakin si Supervisor Yuan, at huwag na kailanman tatanggapin muli. Binibini, hindi ko po talaga kayo nakilala. Parang awa nyo na. Patawarin nyo ako. Ikaw na impostora ka. Nangahas kang... Ikaw, palayasin mo ang 3 taong ito. Binibini. Patawarin nyo ako, binibini. Bitawan niyo ako. Hindi ba sabi mo ay probinsyana lang siya? Bakit siya naging anak ng pinakamayaman? Dahil sa iyo ay nawalan ako ng trabaho. Itay, hindi po ako nagsisinungaling. Isa talaga siyang impostora. Itataya ko ang buhay ko rito. Tama po, Itay. Maaari ko po itong patunayan. Nanirahan siya sa bayan ng Chingsui ng mahigit 20 taon na. Sigurado po ako roon. Ang atrasong ito, pananagutin ko siya rito. Pero huwag din kayong mawalan ng pag-asa. Hindi ba bukas na ang bidding ni Matandang Ku? Ihahatid ko kayong dalawa roon. At ibubunyag natin ang tunay niyang pagkatao sa harap ng lahat. Baka sakaling makuha pa natin ang loob ni Matandang Ku at mabawi ang puhunang iyon. Napakahusay. Oo.
Mahal, narinig kong darating si Kabatang Fu ngayon, kaya kailangan mong magpakitang gilas ng maigi. Kung mag-i-invest sina Kabatang Fu at Matandang Q kasama natin, tiyak na magtatagumpay tayo ng husto. Sigurado iyan, hindi mo na kailangang sabihin pa, magpapakitang gilas ako ng maigi. Kuwei, ang impostor na ito ay naglakas loob pa talagang pumunta rito. Mahal, siya nga iyon ngayon. Ang dahilan kung bakit ako napahiya noon, ginawa niya akong katatawanan. Kailangang ipaghiganti mo ako. Hinding-hindi ko siya palalagpasin ngayong gabi. Ito pala ang dalaga ng Sambahayang Kuye. Napakaganda niya talaga. Oo nga, narinig kong siya ang paboritong anak ni Matandang Kwaku. Dapat tayong sumipsip sa kanya mamaya. Totoo nga ang mga usap-usapan tungkol sa dalaga ng Mansyong Ku. Napakaganda niya talaga. Anong dalaga ng Sambahayang Kwente ang sinasabi nyo? Naging kami sa loob ng 3 taon. Isa lang siyang hamak na tagalinis. May sakit sa isip ang buong pamilya nila. Kung saan-saan nagpapanggap na bahagi ng pamilya Kukwat, wala silang hiya. Ang sampal na ito ay para sa iyo dahil sa dumi ng iyong bibig at sa pagpapakalat ng mga maling balita. Ang sampal na ito ay para sa iyo sa pagtataksil mo sa mismong araw ng kasal at sa kawalan ng galang sa mga nakatatanda. Ikaw na babaeng Makati, nababaliw ka na ba? Nakalimutan pala kita. Ang sampal na ito ay para sa iyo sa pagiging kabit mo. Wala kang kahihiyan. Ikaw na tagalinis, masyado ka nang mapangahas, mga tauhan. Ang baliw na ito ay nanggugulo sa ayos ng pagtitipon. Igapos niyo siya agad. Hindi ba kayo natatakot na magalit si Matandang Kwato kapag dumating siya? Opo. Bago lang ang lahat ng mga guwardyang ito, hindi nila ako kilala. Bakit wala pa rito sina Papa at Mama? Akala ko ba matapang ka kanina? Sige, sumigaw ka pa. Yinshi, hayop ka. Naglakas loob ka pang murahin ako? Kapag binura mo pa ako. Napakalakas ng loob mong saktan ang mahal kong anak. Gusto kong makita kung gaano karami ang buhay mo. Ang pinakamayamang si Matandang Q. Ang pinakamayamang si Matandang Q. Kwang cute. Matandang quick. Ang Q, matandang kang Q. Hayop ka. Siya pala talaga ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Oo nga, magkamukha nga sila. Ipaalam niyo sa lahat. Mula ngayon, ang sinumang makikipagtulungan sa hayop na ito ay kinakalaban ng pamilya Kwakyo. Ang aming pamilyang Wan ay susunod kay Matandang Kyuket. I-blacklist ang kumpanyang Kwansheng. I-blacklist ang kumpanyang Kwansheng. I-blacklist ang kumpanyang Kwansheng. I-blacklist ang kumpanyang Kwansheng. Noong una, hindi ko binalak na tapusin ka ng tuluyan. Pero ikaw, paulit-ulit mong hinihiya ang anak ko. Ngayong araw, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa, hindi na kita hahayaang manatili sa lungsod ng Jiangcheng. Pwe, Napakalakas ng loob mo na bastusin si Presidente Kyuk. mga ginoo. Naloko kayong lahat ng matandang ito. Tagalinis lang siya. Matagal na siyang nagpapanggap na matandang cute sa labas. Halik kayo at tingnan nyo. Mas malala pa sa kulungan ng aso ang bahay nila. Tagalinis nga talaga siya. Hindi ko yun inaasahan. Naglakas loob kang magpanggap na Matandang Ku. Gusto mo bang mamatay? Mga tauhan. Palayasin niyo ang pamilyang ito ng mga impostor. Tingnan ko lang kung sino mga ngahas na gumalaw. Ay, bitawan niyo ako. Ito ang medalyong jade ng pamilya Q na gawa sa Emperor Green. Kapag nakita ang jade na ito, parang nakita na rin si Matandang Kuken. Siya nga talaga ang pinakamayamang tao. Bitaw, Patawarin niyo po kami Matandang Kwe. 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 Matandang Kuyud, patawad po. Ashi, ito ay... Yinshi. Ako ay isang taong hindi mo kailanman maaabot. Pinili mo ang maliit na bagay at binitawan ang mas mahalaga. Ang husay mo talagang magnegosyo.
Isang basura na nagkakahalaga lang ng 80 piso at may libreng padala. May mukha ka pa talagang ipakita yan para lokohin ng mga tao? Yinshi, ano ang balak mong gawin? Ito ay isang kayamanang ipinamana pa ng aming mga ninuno. Ibalik mo iyan sa akin ngayon din. Sige, ibabalik ko na ito sa iyo. Ngayon din. Huwag. Ikaw, Tapos na. Sira na ang lahat. Ito ay sa pamilya Kwa. Nakayamanang ipinamana sa 10 henerasyon. Sinira mo ito, ikaw na tao ka. Itong 800 piso ay pambayad ko sa iyo. Dalhin mo ito sa Pink Sixi. At kasya pa itong pambili ng 10 niyan. Ikaw? Ha? Nandito ba ang dalawang ito para magpatawa? Kunin mo ang 800 piso mo at lumayas na kayo. Mahal? sobra na ang pambabastos ninyo. Dahil tumutulong kayo sa paggawa ng masama. Huwag ninyo akong sisihin kung maging malupit ako sa inyo. Ipaalam sa lahat na i-block ang lahat ng dumalo sa investment banquet ngayong gabi. Hinding-hindi na tayo makikipagtulungan sa kanila kailanman. Kuyi, umaarte ka na naman. Pero wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Paalisin ninyo sila rito. Teka, kanino galing ang mensaheng ito? Ano ang nangyayari? Paano nangyari ito? Anong klaseng walang kwentang mensahe iyan? Bakit takot na takot kayo? Naglabas ang Pamilya Ku ng opisyal na anunsyo. Ititigil na nila ang pakikipagtulungan sa lahat ng narito ngayong gabi. Naglabas ng opisyal na anunsyo ang Pamilya Kwate at tinatanggihan ang pakikipagtulungan sa lahat ngayong gabi. Paano nangyari iyon? Hawak ng Pamilya Q ang 80% ng merkado sa lungsod ng Jiangcheng. Ni-blacklist nila tayo. Hindi natatagal ng 3 araw ang kumpanya natin. Ashi, hindi kaya siya talaga ang anak ng pamilya ko? Imposible yan. 3 taon kaming naging magkasintahan. Alam na alam ko ang background niya. Pamilya lang sila ng mga hamak na janitor. Hinding-hindi ako magkakamali rito. Alam ko na. Kanina pa nagkakagulo ang pamilyang ito. Maaaring kanina pa nanonood si Matandang Kweo sa monitor. Dahil nagalit si Matandang Kweo sa pamilyang ito kaya ni-blacklist niya ang lahat. Pinahahalagahan ni Matandang Ku ang kaayusan? Kasalanan itong lahat ng pamilyang ito. Hindi natin sila mapapatawad. Hindi natin sila mapapatawad. Hindi natin sila mapapatawad. Hindi natin sila mapapatawad. Napakadali ninyong maniwala sa iba. Paano ba kayo nagnenegosyo? Anong ginagawa mo? Ikaw? Sinira mo ang pakikipagtulungan nating lahat at nagagawa mo pang mang-insulto rito. Amo, kararating lang ng balita, sa mismong venue, binubugbog ang biyenan at asawa ninyo dahil nagpanggap silang pinakamayaman at anak ng pinakamayaman. Bilisan mo at kailangang makarating tayo sa loob ng 3 minuto. Ngayong gabi ay lalabas silang nakahiga. Shi, mamamatay ka na. Ang lakas pa rin ng loob mong maging mayabang. Nako, baka hindi mo alam. Darating din si Kabatang Fu sa bidding dinner na ito ngayon. Ang pamilyang Fu ay ang nangungunang pamilya sa lalawigan ng Su at ang lakas nila ay kapantay lang ng pamilya Kuiken. Basta't makuha ko ang loob ni Kabatang Fu mamaya, magiging matagumpay rin ako at aangat ang buhay. Hindi ka pa ba nagigising sa panaginip mo? Si Kabatang Fu ay may matalas na paningin, kaya paanong mangyayari na mag-i-invest siya sa isang walang kwentang tao na gaya mo? Shi, ang lakas ng loob ng hampas lupang ito na murahin ka. Dahil sa iyo, ikaw na hampas lupa ka, nawalan kami ng investment mula kay Matandang Kutuko at sinusumpa mo pa ako, ha? Hawakan niyo siya, papatayin kita ngayong araw. Ano ba ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Ano ang gagawin mo? Hayop ka. Kapag nagkamali kang saktan siya kahit kaunti man lang hindi kita mapapatawad. Tumahimik ka, Matandang Hukluban. Hindi ba't mahilig kang magpanggap na mula sa pamilya Kuto? Uukit ako ng salitang ku sa mukha mo. Ano sa tingin mo? Ang galing, Ashi. Dapat lang na ginawa mo na iyan noon pa. Di ba? Narito na ang Senyorito Fu. Hi? Amo? Nandito pa ang asawa nyo? Kapag pumasok kayo ng ganyan, hindi ba mabubunyag ang pagkakakilanlan nyo? Hindi ko na iyan alintana. Ay, hindi. Si Presidente Gao? Si Presidente Gao ang madalas humalili sa inyo sa mga pampublikong okasyon. Huwag kayong mag-alala, siguradong tuturuan niya ng leksyon ang 2 hayop na iyon para sa asawa niyo ngayong gabi.
Ibalik mo ng libu-libong beses ang pang-aaping naranasan ng asawa ko. Opo, Kabatang Fu. Presidente Gao. Ako ang may-ari ng grupong Quansheng. Nasaan si Kabatang Fu? Ay, she. Ang isang basura na katulad mo ay karapat-dapat bang makita si Kabatang Fu? Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Hay. Siya ang kanang kamay ni Kabatang Fu. Bawat galaw niya ay kumakatawan kay Kabatang Fu. Yinshi, tama ba? Hindi darating si Kabatang Fu ngayong araw. Subalit, may pinapabigay siyang malaking regalo sa'yo. Kilala ako ni Kabatang Fu? Iyon ba ay para sa pakikipagtulungan o pamumuhunan? Binabati kita, Presidente Yin, sa pagtanggap ng global ban at pagkalugi ng kumpanya mo. Ano? Ano? Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako hinahawakan? Simula ngayon sa lalawigan ng Jiang, sino man ang maglakas loob na bigyan siya ng kahit anong makakain, ay kinakalaban si Kabatang Fu. Malinaw ba? Maliwanag po, maliwanag po. Naiintindihan po. Presidente Gao, baka naman may hindi lang pagkakaunawaan. Wala naman po akong natatandaang ginalit na kahit sinong Kabatang Fu. Nakasakit ka ng taong hindi mo dapat kinalaban. Kung ano ang ginawa niya kay binibining ko kanina, ngayon ay pagbabayarin mo siya ng libu-libong beses. Ilayo sila. Mali po kayo, mali ang akala nyo. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Presidente Gao, mali po ito. Mali po talaga. Binibining ko, sinabi po ni Kabatang Fu, dahil umuulan sa labas, pinapasundo niya kayo ng maayos para makauwi. Maraming salamat sa kabutihan ni Kabatang Fu, pero may sasakyan naman kami. Dadalaw na lang ako ng personal para magpasalamat kay Kabatang Fu. Tara na. Asawa ko. Ngayon ay binablock na ako ni Kabatang Fu at ng pamilya Kiwei. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Basta, hayaan mo lang ang pamilyang Yuan. Hayaan ang pamilyang Yuan na tulungan akong makabangon muli. Hinding-hindi kita bibiguin. Lumayas ka. Kaya lang naman ako pumayag na pakasalan ka. Ay dahil sa puhunan ng pamilya ko yung ngayong naging ganyan ka na, ano pa sa tingin mo ang halaga mo? Magtiwala ka sa akin. May paraan pa tayo. Maniwala ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tara na. Sigurado akong may paraan pa. Ang sasakyan ni Kabatang Fu. Tara, bilis. Ay, bakit hindi hinatid ni Presidente Gao ang misis sa labas? Umuulan pa naman, mahihirapan silang kumuha ng taxi. Ay boss, tingnan niyo po ang forma ni misis at ng biyenan niyo, bakit mukha silang mayamang tagapagmana at bilyonaryo? Habulin niyo sila? Tingnan niyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Kabatang Fu. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay. Ang nangyari ngayong araw ay isang pagkakamali lamang. Isang pagkakamali lang po iyon. Ang young master ay ang dating nobyo ni Madam. Pagkakamali lang ang lahat. Pagkakamali lang talaga. Tabi, ang sasakyan ni Kabatang Fu, nagawa mo pang harangin? Assistant X. Mukhang hindi pa sapat ang leksyong nakuha mo kanina. Naintindihan ko po. Ito na ang huling pagkakataon ko. Itutodo ko na ito, Kabatang Fu. Isang pagkakamali lang po ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ang babaeng sinampal ko ay isang malanding babae. 3 taon kaming nagkaroon ng relasyon. Minaliit niya ako dahil sa pagiging mahirap ko, kaya nagtaksil siya sa akin para sa isang hamak na security guard. Pumunta pa siya rito sa bidding event na ito para manggulo. Binigyan ko lang siya ng ilang sampal, kulang pa nga iyon sa kanya. Sinampal mo siya? Opo. Kabatang Fu, bilang isang lalaki, sigurado akong maintindihan nyo na napakasama ng babaeng iyon. Inilabas ko lang ang sama ng loob nating mga lalaki. Ganoon ba? Kabatang Fu.
Bakit ikaw iyan? Ikaw na hamak na security guard, nasaan si Kabatang Fu? Ikaw na hamak na gwardya ka lang, nasaan si Kabatang Fu? Ah, Sino ka sa akala mo? Para bastusin si Kabatang Fu ng ganyan. Kabatang Fu. Hindi ko po alam ang tunay ninyong pagkatao, kaya naman po nagawa ko kayong bastusin. Kabatang Fu, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataong mabuhay. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nakikiusap po ako sa inyo. Sabi mo kanina, nasasampalin mo ang asawa ko. Aling kamay ang ginamit mo? At saang bahagi ng mukha mo siya sinampal? Ito po, sa kaliwang pisngi po. Pilayin ang kanyang kanang kamay. Sampalin siya ng 300 beses at itapon palabas ng lalawigan ng Jiang. Kabatang Fu, Kabatang Fu. Mahal, iligtas mo ako. Huwag mo akong hawakan, hindi kita kilala. Huwag mo kaming idamay sa pamilyang Yuan. Tulong, Kabatang Fu. Saklolo, hindi niyo po pwedeng ituring na parang damo lang ang buhay ng tao. Kabatang Fu, saklolo. Hindi ko akalaing ang lalaking ito ay ganoon kabagsik kong kumilos. Kung hindi lang dahil nakita kong pinilay ni Kabatang Fu ang kanyang kanang kamay, ay talagang papatayin ko siya ngayong araw. Si Kabatang Fu na naman. Sino ba talaga siya? Oh, naalala ko na. Ang Kabatang Fu na ito ay nakasama ko sa isang litrato 5 taon na ang nakakaraan. Oo, tama. Tingnan mo, siya ito. Labo naman ang litratong to. Sino ang makakakita ng malinaw? Baka natapunan ko lang ito ng tsaa habang umiinom ako. Hehe. Pa, sabihin mo sa pamilya Fu, sa ngalan ng pamilya ko, napupunta ako mismo sa kumpanya nila bukas para magpasalamat. Sige. Lagot. Naka-silent pala ang phone ko bago pumasok sa ballroom. Siguradong nag-aalala na si Junting. Mauuna na akong bumalik. Ang bilis naman niyang nakuha ang puso ng anak natin. Mukhang magaling talaga ang asawa niya. Ay, nakalimutan na ang tatay ngayong may asawa na siya. Pumunta ka ba? Sa bidding kanina? Paano mo nalaman? Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ako pumunta doon dahil hindi ko pa nakakalimutan ng ex ko. Pumunta ako doon para makipagtuos sa kanya. Sinaktan ka ba nila? Hindi. Asawa mo ako? Hindi mo kailangang magkunwari sa harap ko. Nasampal lang ako ng isa. Pero, may isang nagngangalang Kabatang Fu na gumanti para sa akin, kaya huwag kang mag-aalala. Mabuti naman kung ganoon. Mula ngayon, hindi ka na muling masasaktan pa dahil ang asawa mo ay isang security guard. Napakabuti talagang mapangasawa ka. Mag-ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Balang araw ay gagawa ako ng paraan para bigla na lang manalo ang misis ko ng malaking premyo para mabilhan ko siya ng bagong kotse dahil masyadong mahirap ang mag-e-bike. Sige, sa mga susunod na araw ay pakikiusapan ko ang dealer ng sasakyan na bigyan si Junting ng kotse sa napakamurang halaga dahil mukhang pagod na siyang pumasok ng ganoon. Paalam. Ay amo, paano na ito? Amo? Sinabi ng tagapagmana ng grupong Kushi na pupunta siya rito sa kumpanya ngayon para pasalamatan kayo ng personal. Wala naman kaming anumang ugnayan sa isa't isa. Bakit niya ako kailangang pasalamatan? Papuntahin mo siya sa aking opisina, kakausapin ko siya ng personal. Kabatang Fu, narito na po ang tagapagmana ng grupong QC. Ikaw si Kabatang Fu? Aha. Paano namang mangyayari yon? Nitong mga nakaraang araw kasi, napansin ako ni Kabatang Fu at ginawa niya akong bodyguard. Ito nga. Dumating na kasi yung bagong upuan ng boss. Tinutulungan ko lang si Kabatang Fu.
Natingnan kong ligtas ito. Bakit sabi nung sekretarya? Kanina ay anak ka ng pamilya ko. Ha? Baka nagkamali lang ang sekretarya. Nandito ako para mag-apply bilang tagapaglinis. Kabatang Fu? May dokumento po rito. Oh, siya. Ang tunay na kabatang Fu. Opo, ako si Kabatang Fu. Ito naman ay si... Ito. Kabatang Fu, ano po, nandito po ako para mag-apply bilang tagapaglinis. Nagkamali lang ang sekretarya. Aalis na po ako ngayon. Kailangan ko munang makalusot dito. Matalas ang mga mata ni Kabatang Fu. Siguradong hindi niya ako kukunin. Tanggap. Ka na sa trabaho. Ano? Oo. Ang trabaho mo lang araw-araw ay ang maging responsable sa pagdidilig ng money tree ng kumpanya. Magdidilig lang. Ganun lang kadali? Tapos, paano naman ang sahod? Ang sahod mo? 50,000 piso. Sabi sa mga chismis ay strikto si Kabatang Fu sa mga patakaran at hindi gumagawa ng kalokohan. Ikaw ba talaga si Kabatang Fu? Kayong dalawa, may itinatago ba kayo sa akin? Ha? Mahal. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 3 araw pa lang kayong kasal, hindi na nakatiis si Kabatang Fu na umamin. May master na nag-fortune tell kay Kabatang Fu na ang kapalaran ng unang taong darating ngayon para mag-apply bilang janitor ng kumpanya ay magdadala ng swerte sa kumpanya. Kapag mas maganda ang mga benepisyong ibinibigay ng kumpanya, ay mas lalong uunlad ang kumpanya. Masyado kang nag-iisip? Sa pambobola, ikaw talaga ang pinakamagaling, Kabatang Fu. Oo, tama ka. Magtrabaho ka na lang ng maigi rito sa kumpanya. Lapitan mo lang ako kapag may kailangan ka. Mali ba ako ng dinig? Nagpunta ako rito para magpasalamat kay Kabatang Fu. Pero bakit bigla na lang? Natanggap ako bilang janitor? Kabatang Fu, ihahatid ko na siya. Halika na, bilis. Kung masyadong nakakapagod ang trabaho, ihiling ako kay Kabatang Fu na bigyan ka ng assistant. 3 money tree lang naman ito. Pero kailangan pa ng assistant? Sobrang ganda naman ng mga benepisyo sa kumpanya nyo. Galingan mo sa trabaho. Huwag mong galitin si Kabatang Fu. Sige, at mamayang gabi ay sabay tayong uuwi para kumain. Baba na. Itong bago ay parang may espesyal na relasyon kay Kabatang Fu. Kung magagawa ko siyang sipsipan, ang maging supervisor, ay madali na lang. Ano po ang hinahanap nyo? Tutulungan ko po kayo. Naghanda ako ng kape at merienda para sa inyo. Tikman nyo po. Mababait pala ang mga katrabaho rito. Salamat. Nasaan po ba ang mga gamit at uniforme para sa janitor ng kumpanya natin? Janitor? Bakit nyo hinahanap iyon? Janitor po ako. Paano ako makakapagtrabaho kung wala ang mga iyon? Janitor ka? Akala ko pa naman kung sino kang VIP. Isang mabahong janitor lang pala. Nasayang lang ang kape ko. Tagalinis lang pala. Sinayang pa ang kape ko. Ang bilis naman magbago ng mukha mo. Halos kasing bilis na ng isang profesional na aktor. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Linisin mo yan ng maayos. May sira yata sa ulo ang babaeng ito. Hoy boss, hindi basta-basta itong si QE. Hindi natin alam kung kaninong manager siya sumiping. 400,000 piso ang sahod niya. Mas mataas pa kaysa sa sahod mo. 400,000? Bakit hindi mo agad sinabi? Kapag nabangga ko siya, baka pag-initan ako ng kung sinong opisyal. Naku. Lagot na talaga ako. Binibining Q-aninan. Pasensya na po. Hayaan mo at ako na ang maglilinis nito. Kailangan mo na yata magpatingin sa ospital para malaman kung may sira ka sa ulo o baliw ka na. Binibining Kwakyu. Nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin kanina. Sadyang napakabait mo naman. Huwag mo na sanang masamain ang nangyari. Siya nga pala, Binibining Kwu. May kakilala ka ba rito sa loob ng kumpanya? Meron naman. Nagtatrabaho rito ang asawa ko. Sabi ko na nga ba? Ang asawa mo, Siya nga iyon.
Si Kabatang Fu? Ikaw ang nakababatang ginang Fu. Kabatang Fu. Kayo po ang nakababatang ginang Fu. Ginang, humihingi po ako ulit ng paumanhin. Hindi ko po sinasadya kanina. Hindi si Kabatang Fu, kundi ang bodyguard na nasa tabi niya. Pinaglalaroan mo ba ako? Isang asawa ng bodyguard, bibigyan ka ng 370,000 piso kada buwan? Pinagpilitan ni Kabatang Fu na suwerte ako sa kumpanya, kaya gusto niyang bigyan ako ng ganoon kalaking sahod, wala rin akong magagawa. Walang pinag-aralan at walang koneksyon, sinuwerte ka lang talaga. Isang hamak na janitor, sa tingin mo ba ay pwedeng pumasok ang tulad mo sa pantry? Pumunta ka na sa banyo at linisin mo iyon ng maigi. Anong ginagawa mo? Ang baho ng bibig mo. Akala ko tuloy ay banyo ito. Pasensya na. May gana ka pang insultuhin ako. Gusto mo pa bang magtrabaho sa kumpanyang ito? Sisibakin mo ako? Kabatang Fu, sabi niya hindi magaling ang kinuha mong tao. Kabatang Fu, hindi po totoo iyon. Niloloko mo na naman ako. Ang sa akin ay hindi isang bangkang dayami, kaya huwag mo akong gawing target ng mga patutsada mo. Hindi ko palalampasin ang ugali mong sipsip sa nakatataas at mapang-api sa mababa. Hoy, binibining Kwatyo. Dumating na ngayong araw sa aming tindahan, ang ini-order mong Mercedes. May oras po ba kayong pumunta rito para kunin ito? Pupunta na ako agad. Mercedes? Ang hampas lupang bodyguard mong asawa, ay kaya ba talagang bilhan ka ng Mercedes? Binibining ko, oras ng trabaho ngayon? Kakaltasan ka ng sahod kapag umalis ka ng walang paalam. Ito ang pambayad sa isang buwang maagang pag-alis. Kunin mo na. Gamitin mo ang sukli para bumili ng sepilyo nang malinis naman ang bunganga mo. Lakas ng loob ng hamak na janitor na ito na magpanggap. Mercedes-Benz 4S Store. Hello, mahal. Di ba sabi mo bibilhan mo ako ng sasakyan? May napili na ako. Punta na tayo mamaya. Kuyi, tingnan mo lang kung paano kita pagtitripan mamaya. Halina kayo. Bilis, bilis. Ang anak ng pinakamayamang tao ay darating sa ating tindahan mamaya, kaya maging sobrang alerto kayong lahat. Si Binibining ko ay hindi lang ang pinaka-espesyal na customer sa ating tindahan, kundi siya rin ang ating boss. Kapag may nagkamali sa inyo mamaya, ay malalagot kayo sa akin. Naintindihan niyo ba? Magandang araw, Binibining Kuyo. Bilis, bilis. Hindi kailangang dumugin ako ng ganito karaming tao. Mag-iwan lang ng isa para itura ko sa mga sasakyan. Ang iba ay maaari nang umalis. Ito po ang tignan ninyo. Ang limited edition na sasakyang ini-order nyo. Itur siya? Kaya ba niyang bumili? Sige, samahan niyo siyang tumingin. Sa huli ay masasayang lang ang pagod niyo. Kung hindi niya kayang bumili, wala nang makakabili sa buong lungsod ng Jiangcheng. Manager, ano bang ipinagmalaki niya sa'yo? Isa lang siyang mabahong tagalinis sa kumpanya namin. Hirap pa nga siyang bumili kahit e-bike lang. Hangal, alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Galing ang taong ito sa kumpanyang Junting, hindi niya maaaring malaman ang tunay kong pagkakakilanlan. Sino ba siya sa akala niya? Isang taong nagpakahirap lumandi sa bodyguard ni Kabatang Fu. Sino naman itong kasama mo? Tatay mo? Anong pinagsasabi mo? Honey, tingnan mo siya, oh. Pasensya na. Ang alam ko lang ay uso ngayon ang may batang karelasyon. Hindi ko alam na uso na rin pala ang karelasyong kasing tanda ng tatay. Ikaw, alam mo ba kung sino itong mahal ko? Isa siya sa 10 tanyag na negosyante sa lungsod ng Jiangcheng. Isang salita lang niya sa harap ng pamilya ko, kaya kanyang pawiin dito sa lungsod ng Jiangcheng. Bata mo pa, pero napakayabang mo na. Dahil kinalaban mo ako. Ayaw mo na sigurong manatili pa rito sa lungsod ng Jiangcheng, di ba? Natatakot ako. Mayroon kasi akong claustrophobia,
Hindi ko kayang lumapit ng sobra sa isang matandang bideng. Ikaw mga tauhan, dakpin niyo siya. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo talaga malalaman kung sino ang kinakalaban mo, di ba? Sa lugar ko, walang sinuman ang magtatangkang gumawa ng gulo rito. Pinoprotektahan mo ng husto ang isang janitor, baka naman kayong dalawa ay may relasyon? Napakahusay mo talaga, Kuyi. Hindi mo lang nilandi ang bodyguard ni Kabatang Fu, kundi pati na rin ang walang kwentang manager na ito. Ang lakas ng loob mong insultuhin si Binibining Ku. Kayo, Pabayaan mo na, huwag ka nang bumaba sa antas nila. Nandito ako ngayon para kunin ang kotse, ayaw ko nang gawing masalimuot ang lahat. Ang limitadong edisyon na ito, na 3 lang sa buong mundo, ay tiyak na ikatutuwa ni Junting kapag natanggap niya ito. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Kaya mo bang bilhin iyan para hawakan? Mahal, matagal ko nang gusto ang kotseng ito, ibili mo ako niyan. pasensya na po. Ang kotseng ito ay na-reserve na ng Binibining ito. Manager, ayusin mo nga ang pag-iisip mo. Ang isang pulubing katulad niya na hindi ito mabibili kahit maghulugan ng 20 taon, ay hindi katulad namin na kayang magbayad ng buo. Gusto ito ng mahal ko, kaya ibigay mo sa akin ang kotseng ito at magdadagdag ako ng 10% sa presyo. Kuyi, nakita mo ba? Ganito ang kumpiyansa ng mga mayayaman. Kahit magdagdag ka pa ng presyo, ay Kung gusto mong mag-bid sa mas mataas na presyo, wala namang problema. Sige, magdadagdag ako ng 20%. Dadagdag ako ng 20%. ang shop na ito ay pagmamayari ni Binibining Kwakwa. Kahit gaano pa kalaki ang idagdag mong pera, mapupunta lang iyon sa bulsa niya. Talagang isa siyang henyo sa negosyo. Kuyi, sinuwerte ka lang at nagkaroon ka ng sahod na 380,000 piso. Ano ba ang ipinagmamalaki mo para makipagkompetensya sa amin? Hindi nga. Kumapit na nga sa matandang lalaki pero hindi pa rin matalo ang isang janitress. Tapos nagyayabang pa. Mahal ko, gusto ko itong limited edition na sasakyan. Ito, Ikaw kaya ang, paano na ako haharap sa opisina kung matatalo lang ako ng janitress na ito? sige, magdadagdag ako ng 50%. 70%. Kuyi, huwag kang magpanggap na mayaman dito. Alam ba ito ng walang kuwenta mong asawang bodyguard? Gagamitin mo ang lahat ng pera mo para lang sa bulok na sasakyang ito? Kung hindi mo kayang dagdagan ang presyo, huwag kang magpumilit. Manager, babayaran ko na. Opo, sige po. Mahal, gusto ko talaga ang sasakyang ito. Baby naman, mahigpit ang investigasyon ngayon. Kapag nahuli ako, mawawalan ako ng lahat at palalayasin ng walang kahit ano. Alam mo ba iyon? Iyon pala, ang isa ay kumakapit sa matanda. At ang isa naman ay palamunin ng asawa. Nakakahiya naman, ganyan na nga ang lagay, pero hindi pa rin manalo sa isang janitress. Ano bang pinagsasabi ninyo? Dagdagan ng presyo lang, di ba? Sige, magdadagdag ako ng 100%. Ayos na ba? Nakuha natin ang halaga ng isang sasakyan ng libre. Manager, ibigay na lang natin sa kanila iyan. Kuyi, nakita mo ba iyon? Ang isang hampas lupang tulad mo ay dapat mag-e-bike na lang, huwag ka nang magpahiya rito. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Binibining Ku. Ito po ang susi ng inyong sasakyan. Bakit meron din siya? Miss, ang sabi ko lang ay may nagpa-reserve na ng sasakyang ito. Pero hindi ko sinabing iisa lang ang stock namin sa shop. Mapilit kang makipag-agawan, kaya wala na akong nagawa. Pinagtatrabahuhan niyo ba ako? Babaeng gastador, pinagbayad mo ako ng halaga para sa isa pang kotse. Umalis ka. Mahal. Kuyi, humanda ka sa akin. Tiyak na pagbabayaran mo ito sa akin. Kung may magtanong, sabihin mo na ang kotseng ito ay 70% diskwento. Natatakot ako na baka maghinala ang asawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Yinshi. Alam kong nagkamali ako. Minaliit ako ng malanding babaeng si Yuan Tian noong naghirap ako at bigla na lang akong hiniwalayan. Na-blacklist ako pareho ng pamilyang Ku at pamilyang Fu. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Iyan ang nararapat sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ngayong nakasandal ka na kay Kabatang Fu, may pera ka ng pambili ng ganitong kagandang kotse kaya hindi na masama kung bubuhayin mo rin ako, di ba? Kabatang Fu, kilala ba niya ako? Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam na ang asawa niyang security guard ay si Kabatang Fu pala. Napakagaling. Yiyi, noong una ay buong puso mo akong inalagaan sa loob ng 3 taon.
Siguradong mahal mo pa rin ako. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Wala akong bisyong mamulot ng basura. Lalo na ang mga lalaking gaya mong palamunin lang ng babae. Ang ganda na ng buhay mo ngayon. Hindi ba't dahil din iyan sa lalaki? Ang kapal din ng mukha mong sisihin ako. Hindi mo man lang tinitingnan ang kalagayan ko ngayon. Bakit? Hindi ba dahil sa'yo ito? Malinaw na ikaw ang sipsip sa mayayaman at pabago-bago ang isip. Sinong lalaki ang hindi mahilig sa pera at hindi babaero? 3 taon kitang naging kasintahan. Ano ang naibigay mo sa akin? Hindi mo man lang ako pinahawakan o pinahipo. Akala mo ba talaga ikaw si Binibining Kwa, ha? Anong Pumasok ginagawa ka. mo? Yinshi, anong ginagawa mo? Kung hindi mo ako tutulungan, kukunin ko pabalik ang lahat ng tinis ko sa loob ng 3 taong ito. Binabalaan kita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ayaw mong mamatay ay lumayas ka na rito. Huwag kang matakot. Hindi ako mamamatay. Pero pararanasin kita ng langit at lupa. Sino ba ang sumisira sa plano ko? Binibining Ku, maayos ka lang ba? Manager, tagalinis lang siya. Bakit po kayo magalang sa kanya? Anong tagalinis? Siya ang anak ng pinakamayamang tao, si Binibining Ku. At siya rin ang tunay na may-ari ng tindahang ito. Pinatrabaho lang kita dahil naawa ako sa iyo noon. Gusto mo ba akong mapahamak? Binibining 4. Sir, kung malalaman po ni Madam na lihim kayong bumili ng kotse para ibigay sa kanya bilang benepisyo ng kumpanya, siguradong matutuwa siya ng husto. Dapat magkaisa tayo ng sasabihin. Huwag mong hayaang mabuko tayo. Sir, hindi ba si Madam iyon? Mukhang yung lalaking nanggugulo sa kanya ay ang dati niyang nobyo. Yeye, hindi mo ako niloko. Totoo nga ang pagkakakilanlan mo. Ang pagtatago ko ng pagkatao ko sa loob ng 3 taon nating relasyon ay pagsubok ng mga magulang ko para sa iyo. Napakasaya ko. Napakasaya ko dahil napakalakas pala ng impluensya ng pamilya mo, kaya tulungan mo ako. Siguradong makakabangon ako muli. Yinshi, nagutom ka ba kaya ganyan na ang takbo ng utak mo? Mukha ba akong si Kyuyi na desperada na para balikan ang isang manlolokong katulad mo? Teka lang, hindi ko rin marinig ng malinaw ang sinasabi niya. Hindi kaya makipagbalikan si Madam sa dati niyang nobyo? Si Yuan Tian na malanding babaeng iyon ang tumukso sa akin noon. Ikaw lang talaga ang tanging mahal ko. Ang galing mong manisi ng iba. Sayang at hindi ka naging kusinero. Sir, narinig ko pong sabi ni Madam na paglulutuin niya ang dati niyang nobyo. Yeye, alam ko na mahal mo pa rin ako. Nagpakasal ka lang sa Fujunting na iyon para lang asarin ako, hindi ba? Mag-divorce ka lang sa kanya, sumusumpa ako. Hinding-hindi na kita muling bibiguin. Ay naku, sir, narinig ko pong pinaghihiwalay kayo ng dati niyang nobyo. Senyor? Bitaw. Ay! Ayaw niyo bang alamin ang tunay na nararamdaman ng misis? Noong una, pinakasalan ko lang talaga siya para inisin ka, pero kalaunan ay napagtanto ko na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Sigurado na ako sa kanya. Ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi mo kayang ibigay o palitan. Anong galit? Hindi gusto? At hindi mapapalitan? Senyor, hindi kaya ang ibig sabihin ng misis ay kasama niyo siya para lang inisin ang dati niyang nobyo na hindi niya kayo gusto at hinding-hindi niyo mapapalitan ang ex niya? Assistant Shu, magpatingin ka sa tenga mo kapag may oras ka. Malala na ang pagkabingi mo. Sa akin ka lang. Kapag nakuha kita, wala na akong dapat ipag-alala. Akin ka lang. Yeye, nagsisisi na ako. Basta wag mo lang akong iwan, Okay. gagawin ko ang lahat. Bibitawan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bumalik ka rito. Bitaw. Bitaw! Sinabi ng asawa ko na bitawan mo siya. Hindi mo ba narinig? Junting. Ang lakas ng loob mong hawakan ng pag-aari ko. Gusto mo na bang mamatay, ha? Kabatang Fu. Manahimik ka. Kalad ka rin ang basurang ito at itapon sa pinakamalayong lugar. Ano bang ginagawa ko? Dapat sana ay nakuha ko na ang yaman at ang magandang babae. Kuyi, nagkamali talaga ako. Kabatang Fu? Bakit ka nagsisilbing tagabugbog para kay Junting? Hindi ba bodyguard mo siya?
Talagang galit ang kabatang Fu sa mga manloloko at isa rin siyang taong may paninindigan. Opo. Ha? Ay, bakit ka nandito? Aha. May promo sa 4S shop ngayon. 10% na lang ng presyo ang kotse. Kaya binili ko ito para iregalo sa iyo. 10% na lang? Mas malabo pa yan kaysa sa posibilidad ng mga anak ako. Totoo po iyon. Ang binibining Quatio ay ang aming pang 8,888 customer. Mula nang magbukas kami, kaya nakuha niya ang pribilehiyong ito. Ang swerte ko, di ba? Napakaswerte ko rin. Dahil ako ang taong mahal mo na hindi mapapalitan ng iba. Gabi na, uwi na tayo. Ang basurang tagalinis na ito, ang paulit-ulit na nagpapahiya at nanggagago sa akin. Koye. Kilala mo siya? Higit pa sa kilala. Ang dahilan kung bakit ako nagkaganito ngayon ay dahil sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kung ganoon, lalong hindi natin siya dapat palagpasin. Nakapag-asawa siya ng makapangyarihang lalaki, kaya hindi na ganoon kadaling gantihan siya ngayon. Anong makapangyarihang asawa ang sinasabi mo? Isa lang naman siyang hampas lupang bodyguard sa tabi ng kabatang Fu. Mukhang hindi pa niya alam kung sino talaga ang tunay na asawa ni QE. Tamang-tama na gamitin ito para makaganti sa babaeng iyan na si Kwa QE. Napakadaling maghiganti sa kanya. Basta bukas ay gagawin mo ang... Halik sa umaga? Siya. Ay medyo romantiko pala. Mrs., magtatanggal lang ng seatbelt? Hindi mo kailangang pumikit. Magtatanggal lang pala ng seatbelt. Kung hindi, ano ang akala mo? Wala lang. Hindi ko naman pwedeng hayaang mabigo ang inaasahan ni Mrs. Ngayong araw ay sasama ako kay Kabatang Fu para magtrabaho sa labas. Kung may mang-api sa'yo sa kumpanya, tumawag ka agad sa akin. Sige. Bantayan ninyo si Mrs. ng palihim at huwag hayaang maapi siya kahit kaunti. Opo. Alam mo namang mabahong tagalinis ka lang. Kaya maghagdan ka na lang. Ang baho mo amoy banyo. Kaya paano pa makakasakay ang ibang mga kasamahan? Dito sa loob ng elevator? Supervisor Ai, hindi ka ba nagsepilyo pagising mo? Ang baho kasi ng hininga mo. Ikaw. Kuyi. Tingnan natin kung gaano ka pakatapang mamaya. Nasaan na ang relo ko? Hindi ba at suot ko pa iyon noong sumakay tayo sa elevator kanina? Baka naman naiwan iyon sa loob ng elevator. Ano kaya kung balikan natin para hanapin? Hindi maaari. Ang halaga ng relong ito ay higit 800,000 piso. Isang branded na relo ito. Ninakaw niyo ba ito? Oh, ikaw na mabahong basurera. Guilty ka kaya gusto mong tumakas. Sigurado akong ikaw ang kumuha nito. Siya ang pinakamalapit na nakatayo sa'yo. At sa itsura niyang pulubi ay siguradong siya ang nagnakaw niyan. Bitawan mo ako. Hindi ko sisirain ang dangal ko para lang sa mga bagay na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Isang mahirap na basurera ka lang. Anong alam mo sa mga mamahaling bagay? Ibigay mo na ang relo ng maayos. At maaari ko pang palampasin ito. Napakabait talaga ni Supervisor Ai. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang basura na gaya mo. Tama, ang mga basurerang gaya nito ay sadyang malilikot ang kamay. Dapat lang siyang ipakulong. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako iyon. Kaysa aksayahin mo ang oras mo sa pagbibintang sa akin. Mas mabuti, pang mag-aksaya ka ng oras sa ospital. Para malaman kung anong tornilyo ang maluwag sa utak mo. Ninakawan ka na ng relo ng harap-harapan. Pero wala ka man lang naramdaman. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong bastusin, si Supervisor Ai. Huwag mong sagarin ang pasensya namin. Halika kayo. Hubaran niyo siya at kapkapan. Subukan niyo lang? Hindi ba at isa ka lang namang mabahong basurera? Bakit hindi ko magagawa iyon? Halika kayo. Sugurin niyo siya.
Teka lang, huwag kayong padalos-dalos. Paano kung... at hindi pala siya ang nagnakaw? Supervisor Ai, masyadong mabait ka lang talaga. Maraming taon na tayong magkasama sa trabaho at hindi kailanman nangyari ang ganitong sitwasyon. Nawala ang relo mo noong dumating siya. Kung hindi siya, sino pa kaya? Ay nako, sige hubaran siya. Hubaran siya ng maigi. Hindi natin alam kung saan niya ito dali-daling itinago. Mga lalaking kasamaan sa trabaho. Umalis muna kayo. Huwag na. Nagawa niya ang ganoon kawalang hiyang bagay. Bakit pa natin siya rerespetuhin? Kapkapan siya. Sugurin siya. Napakayabang nyo kahit wala kayong ebidensya, akala nyo siguro ay madali nyo lang akong mapagtitripan. Ikaw na mabahong tagalinis. Nagawa mo pa akong saktan? Hulihin niyo siya. Bitawan nyo ako. Koyi, hubarin ang mga damit niya at doon natin makikita ang ebidensya. Ayaw mong makipagtulungan, kaya huwag mo kaming sisihin sa gagawin namin. May CCTV sa loob ng elevator, tingnan natin ang kuha nito. Para malaman kung sino talaga ang kumuha ng relo. Oo nga. Hindi ba't sinabi ni Supervisor Ai na ang kanyang relo ay nanakaw sa loob ng elevator? Siguradong nakuhanan niyo ng CCTV. Tama? Supervisor Ai, pumunta tayo para tignan ang CCTV. Tignan natin kung ano pa ang idadahilan niya. CCTV? Sa sobrang galit ko sa babaeng si QE, nakalimutan ko na may CCTV pala sa loob ng elevator. Anong nangyayari dito? Akala nyo ba ay palengke ito? Ang iingay nyo. Kuya Wang, itong hampas lupang ito ang nagnakaw ng relo ni Supervisor Ai at ayaw niyang umamin. Ikaw ang kapitan ng mga guwardya, ilabas mo ang kuha ng CCTV para mabigyan siya ng leksyon. Sige ba, tignan natin kung sino talaga ang kumuha ng relo na ito. Baka sa huli ay malaman natin na may mga taong gumagawa lang ng sarili nilang palabas. Kapitan Wang, pakisuyo naman na ilabas ang kuha ng CCTV. Tito, huwag mo iyong ilalabas. Kailangan mo akong tulungan. Walang ilalabas. Ang CCTV ay matagal nang sira. Sige. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kapag may taong makati ang kamay at nagnakaw ng gamit ng iba, ano kaya ang dapat gawin sa kanya? Hanapin muna ang nakaw na gamit at pagkatapos ay bugbugin siya ng matindi. Subukan mo lang. Anak ako ng pinakamayamang tao. Ano? Ikaw ang anak ng pinakamayamang tao? Anak ng pinakamayaman, tapos pumunta ka pa rito para maging janitress? Bakit hindi mo na lang sabihin na si Kabatang Fu ang asawa mo? Magkakagusto ba si Kabatang Fu sa kanya? Isang malaking himala kung mangyayari iyon. Koyi, malapit ka nang mamatay pero nagbibiro ka pa rin. Huwag kayong makinig sa mga walang kwenta niyang sinasabi. Hubaran niyo siya. Tigil, nababaliw na ba kayo? Hindi ko akalain. Itong maliit na janitress na ito, maganda pala ang katawan. Nabalitaan ko. Espesyal ang pagkakapasok ng janitress na ito. Baka may tinulugang taga-HR. Kaya lang nakapasok sa kumpanya natin. Bitawan niyo ako. Wala akong kinuha. Ito ang relo ko. Sabi mo hindi ka nagnakaw? Ano ito? Paano napunta sa akin ang relo? Sinisiraan mo ako. Sa tingin ko, ikaw itong naninira kay Supervisor Ai. Mga tauhan, para sa taong ito na makati ang kamay, turuan niyo siya ng matinding leksyon. Tigil. Tigil. Kuya Liu, hindi mo ba sinamahan si Kabatang Fu ngayon? Bakit ka napunta rito sa amin? Tumigil nga kayo. Ang lalakas ng loob ninyo. Kilala niyo ba kung sino siya? Ang lakas ng loob ninyong bastusin siya ng ganyan. Mukhang sawa na kayo sa buhay ninyo. Ang bodyguard ni Kabatang Fu. Bakit naman? Poprotektahan ng hampas lupang ito? Ang tagalinis na ito. Posible kayang totoong napaka-importante niya? Siya, hindi ba isa lang siyang tagalinis? Kuya Liu, hindi kaya. Totoo ngang anak siya ng pinakamayamang tao. Anong anak ng pinakamayaman? Hindi niyo ba alam? Ang pulubing bodyguard na ito ay ang kaniyang asawa. Sinasabi ko na nga ba? Akala ko pa naman ay napaka-importante niya
Tinakot mo ako. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako karapat-dapat para kay Binibining Kla. Aila, itigil mo ang pagpapakalat ng chismis. Ako at ang bodyguard na ito ay hindi kailanman nagkakilala. Bakit? Dahil ba nakita mong ang asawa mo ay isang pulubing bodyguard? Kaya nahihiya ka na? Hindi mo ba tinitingnan? Kung sino ka lang? Kuya Liu, binibigyan lang kita ng kaunting respeto dahil bodyguard ka ni Kabatang Fu. Kaya pinagbibigyan kita. Kung kakampihan mo ang asawa mong tagalinis ngayon, ay hindi na kami. Magiging magalang pa sa iyo. Hindi magalang? Alam niyo ba, ang binabastos ninyo ngayon ay sinakababatang Ginang Fu. Ano? Sinakababatang Ginang Fu. Ito? Paano ito naging posible? Nakababatang Ginang Fu. Bakit siya narito sa kumpanya para maging janitor? Dahil sa ginawa natin ngayon kay nakababatang Ginang Fu, kung malalaman ito ni Kabatang Fu, siguradong lahat tayo ay malalagot ng husto? Kuya Liu, alam mo ba, ang mangyayari kung papanggapin mo ang asawa mo bilang sinakababatang Ginang Fu at kung anong kaparusahan ang kakaharapin mo? Kuya Liu, tama ba? Alam ko, magkatrabaho kayo ng asawa ko, pareho kayong mga bodyguard. Kaya gusto mo akong protektahan, pero hindi mo kailangang magsinungaling. Ako at si Kabatang Fu ay nagkita lang ng 2 beses. Ginang, totoo ito. Si Kabatang Fu mismo magsasabi sa inyo. Pero, Narinig niyo ba iyon? Siya na mismo ang umamin na wala siyang anumang ugnayan kay Kabatang Fu. Ang asawa niya ay isa lang ding mahirap na bodyguard. Sabi ko na nga ba, bakit siya magugustuhan ni Kabatang Fu? Gayong isa lang siyang janitor. Niloloko niyo ba ako rito? Kuya Liu, dahil pinipilit mong tulungan ang magnanakaw na ito, wag mo akong sisihin. Kung hindi rin ako magiging mabait sa iyo. Pinapayuhan ko kayo, kung ayaw niyo pang mamatay, ay huwag kayong kikilos ng basta-basta. Kapag nalaman ito ni Kabatang Fu, hindi natin alam kung sino ang unang mamamatay. Mga tao, bugbugin niyo ang 2 taong ito na walang sinasabing totoo at turuan sila ng leksyon. Kabatang Fu, inaapi po si Ginang dito sa kumpanya. Mula, akong kwenta, hindi ko na po sila mapipigilan. Pabalik na ako agad. Iikot ang sasakyan, bumalik sa kumpanya. Opo. Tinawagan mo nga talaga si Kabatang Fu? Ang galing mo talagang umarte. Kuya Liu, isang mabahong janitress lang siya? Kailangan mo ba talaga siyang ipagtanggol? Dinamay mo pa ang sarili mo sa gulo. Umarte lang kayo, kanino nyo naman pinapakita. Iniisip mo ba na maniniwala kaming lahat na ang janitress na ito ay ang nakababatang Ginang Fu? Kung totoo man o hindi, darating si Kabatang Fu sa loob ng 3 minuto. Hindi ba't malalaman mo rin? Ang lakas pa rin ng loob mong sumagot sa akin. Kapitan, 10 taon na rin kasama ni Kabatang Fu si Kuya Liu. Paano kung maghintay muna tayo ng 3 minuto? Paano kung totoo pala ito? Sige, bibigyan kita ng 3 pang minuto. Anong nangyayari? Presidente, medyo traffic sa daang ito. Pero huwag po kayong mag-alala. May pinapunta na ako para ayusin ang traffic sa harap at magiging maayos na agad ito. Ngayon, tapos na ang 3 minuto. Nasaan na si Kabatang Fu? Kuya Liu, kayo ba ni Kuyi ay nagtalik na? Kaya pala todo bigay ka sa pagtulong sa kanya sa pag-arte. Ang lakas ng loob mo. Huwag mong bastusin ang nakababatang Ginang Fu. makina ka ba ng dumi? Puro basura ang lumalabas sa bibig mo. Ikaw, Kuya Wang, tingnan mo siya. Ano pang hinihintay nyo? Bugbugin nyo ang 2 ito hanggang sa mamatay. Hinto. Tigil. Kabatang Fu. Ikaw si Kabatang Fu? Kabatang Fu. Ang babaeng ito ay nagnakaw ng gamit at nagpanggap pa bilang asawa niyo kasama ang guwardiyang iyon. Balak lang po sana namin siyang turuan ng leksyon. Sinasabi mong ninakaw niya ang relos mo? May ebidensya ka ba? Opo, ang relos na ito.
ay nakuha mismo sa loob ng hinubad niyang damit. Naglakas loob ka pang hubaran siya. Asistente Shu, Nandito po. kunin mo ang CCTV footage sa elevator. Masusunod po. Kabatang Fu, sira po ang CCTV ngayong araw. Dahil may ebidensya naman, sapat na siguro ito, hindi ba? Tama po, Kabatang Fu. Sino pa ba ang magnanakaw ng relos? Kundi ang hamak na janitress na ito, na wala namang alam sa mundo? Ang asawa ko ay hindi magkakainteres sa isang mumurahing relos lang. Asawa. Ano? Ano? Asawa niyo po siya? Ang asawa ni Kabatang Fu ay talaga palang ang babaeng janitress na ito. Patay na tayo. Patay na. Patawad po, madam. Hindi ko po alam ang inyong pagkatao. Hindi ko po sinasadyang makisali sa gulo. Patawarin niyo na po kami. Patawarin niyo po kami. Madam, naging bulag po ako at hindi kayo nakilala. Maging malawak sana ang inyong pangunawa. Huwag niyo na po sanang patulan ang isang matandang tulad ko. Sir, hindi po sira ang CCTV. Nakuha ko na po ang video. Heto ang nangyari kanina. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Kabatang Fu, pakiusap po. Ginang, pakiusap. Naguluhan lang po ako noon. 5 taon na ako sa kumpanya at palagi akong nagtatrabaho ng mabuti. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Ginang! Ginang, dahil lang po ito sa pamangkin ko, nanalin lang ako. Ginang, patawarin niyo na po kami sa pagkakataong ito. Mapagmataas sa mahihirap at sadyang mapanipsip sa mayayaman. Espesyal na Asistente Shu. Narito po ako. Ang mga taong ito ay sisantehin silang lahat. Ginang, pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi na po mauulit ito, Ginang. Junting. Ganoon ka na nila pinagmalupitan. Bakit mo pa rin sila gustong ipakiusap? Sa tingin ko lang ay masyadong madali para sa kanila ang masisante. Ipaalam sa mga lider ng bawat industriya na i-blacklist sila habang buhay. Ang mga sumunod lang ng bulag ay kailangang suriing mabuti bago tanggapin. Ang asawa ko ay hindi pa huhuli pagdating sa paghihiganti. Sige, masusunod ang gusto mo, Ginang. Tara na. Magsalita ka. Hindi ba't bodyguard ang pinunta mo rito? Bakit naging Kabatang Fu ka na? Biglaan ang naging kasal natin noon. Hindi ko alam kung ano ang iyong tunay na layunin. Kaya naman ay nagpanggap muna ako ng kaunti. Pero huwag kang mag-alala, Ginang. Mula ngayon ay hinding-hindi na kita muling lolokohin. Junting, sa totoo lang ay hindi rin ako isang tagalinis. Ako. Amo? Kababalik ko lang. At kalahating oras na po kayong hinihintay ng kliyente sa VIP room ng 8 o'clock bar. Pag-usapan natin yan mamaya. Halo. Binibining ko. Kinalimutan mo na yata ang mga kaibigan mo mula nang magpakasal ka. Bilisan mo. Hinihintay ka namin sa 8 o'clock bar. Dito. Ay sikat dahil sa dami ng mga guwapo at magagandang tao. 8 o'clock bar. Kalahating oras na pong naghihintay ang kliyente sa VIP room ng 8 o'clock bar. Hindi ba iyon ang lugar na pupuntahan ni Junting? Susubukan ko ang katapatan mo sa huling pagkakataon. Sige, darating na ako. Halika, tuloy kayo! Ginoong Lee, naman, Kauyi, dahil sa iyo, masamang babae ka, kaya naban ang pamilya namin ng pamilya Kwayo at tuluyan na kaming bumagsak. Napilitan lang akong magtrabaho sa ganitong lugar. Kabatang Fu, halika, dito po kayo. Tuloy po kayo. Ang ganoong perpektong lalaki, bakit sa kaniya lang na Kyuyi napunta? Dati naman akong anak mayaman, sang aspeto ba niya ako matatalo? Kabatang Fu, pagsisilbihan ko po kayo ng alak. Mabuti na lang, hindi niya ako nakilala. Uy, Kuyi. Hindi ba iyon ang asawa mo sa mabilisang kasal?
Normal lang naman sa lalaki ang makipaglaro sa labas. Huwag ka na masyadong malungkot. Normal lang din naman sa babae ang makipaglaro. Hi. Umalis ka. Uy, kabatang Fu! Huwag ka munang magmadaling umalis. Halika! 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 Upo ka, upo. Hindi maganda ang kararating mo lang ay aalis ka na agad, di ba? Dapat kang uminom bilang parusa. Halika, magsali ng alak. Bilis! Kabatang Fu, ang alak niyo po. Kuyi, ang mga lalaki. Hinding-hindi mo sila maaagaw sa akin kailanman. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ate, uminom ka, ate. Ate, uminom ka, halika. Pasensya na. Kasal na ako. May kayakap ng magandang babae ang asawa mo sa kabilang pinto? Ano pa ang kinakahiya mo rito? Tama? Oo nga. Hindi ba't dahil lang sa may pera sila? Maraming pera ang lola nyo. Wow! Kung sino man ang magpapasaya sa akin, mapupunta sa kanya ang lahat ng perang ito. Uy, kuya. Ang tindi talaga ng mga mayamang babae ngayon. Mahiling-hiling talaga silang maglaro. Anong mayamang babae? Ang nasa loob na iyan ay ang ating madam. Hindi maaari. Kailangang ipaalam ito sa amo. Hala, kabatang Fu, bakit isang baso lang? Ay lasing ka na agad? Ay naku, mukhang wala na tayong mapag-uusapan ngayong araw. Bakit hindi? Mauna na muna kayo mga boss. Hahayaan ko na lang si espesyal na asistente Shu na ihatid pa uwi si Kabatang Fu. Hay, wala na nga tayong magagawa. Tara na, alis na tayo. Kabatang Fu, mainit ba ang pakiramdam mo? Tutulungan kitang magluwag ng damit. May inilagay ka ba? Sa inumin ko? Kabatang Fu, nagkakamali ka. Wala akong ganoong lakas ng loob. Kabatang Fu, tutulungan kitang magluwag nito. Kabatang Fu. Amo, hindi ito maganda. Ang mag-asawang bagong kasal ay kanya-kanya sa paglalaro sa labas. Anong problema? Amo, ano kasi, ang asawa nyo ay nasa katabing silid. At may kasamang mga male model. Ano? Kabatang Fu. Ang nangyari ngayong gabi? Ay pagbabayaran mo rin sa akin sa ibang araw. Kabatang Fu. Kabatang Fu. Kuyi, sinira mo na naman ang plano ko. Hindi kita mapapalampas. Mas gusto ko talaga ang mga mas bata. Halatang mas malakas sila kaysa sa Fu Junting na iyon. Hindi pa naman ito nasusubukan ng misis ko. Kaya paano niya malalaman? Parang lasing na talaga ako. Bakit ko nakikita si Fu Junting? Asawa mo iyan. Madam, sa paningin lang, paano mo maihahambing iyan? Kailangang subukan ng personal para mas maging malinaw. Anong ibig mong sabihin? Dalhin ang madam sa hotel? Baka kasi malungkot ang madam sa hating gabi at kailangan pang maghanap ng ibang lalaki para malibang. Ang bag ko. Ang bag ko. Hindi nakakapagtakang nagustuhan siya ni Kwai. Ang asawang ito ay talagang matapang. Junting. Nagbibiro lang ako kanina. Huwag mong seryosohin. Lumalabas ang katotohanan kapag lasing. Kailangang paghambingin ng madam. Kung sino sa amin ang male model, ang mas magaling, para manatili ang puso ng madam sa akin. Tila. Ang magandang babae sa pribadong silid ay hindi pasok sa panlasa ni Kabatang Fu. Madam, nagsiselos ka ba? Wala akong nararamdaman para sa babaeng iyon. Nilagyan ka ng gamot.
Madam, ang mga pagkukulang noong gabi ng kasal natin ay dapat ng punan ngayon, di ba? Gising ka na? Amo, madam, magandang umaga. Pasok na kayo. Ano ito? May auction mamayang gabi. Yamang nagpakasal ako sa isang asawang mapangahat. Kailangang hayaan ang lahat sa lalawigan ng Jiang na makilala ka ng husto. Maglilinis muna ako ng sarili. Zhao Bin, iyong ipinaimbestiga ko kagabi, kumusta na? Nakita na po namin Binibini. Ang naglagay ng gamot kay Kabatang Fu ay si Yuan Tian. Yuan Tian? Matapos ma-blacklist ng pamilya niya, ay nagtrabaho siya bilang taga-timpla ng alak sa bar. Pagkatapos bitagin si Kabatang Fu kagabi, marahil natakot siyang gantihan, kaya agad siyang kumapit kay tagapamahalang Li. Sasama siya kay tagapamahalang Li sa auction mamayang gabi. Auction? Tamang-tama naman. Sige, naintindihan ko. Madam, kung ayaw mong pumunta sa mga ganoong lugar, hindi na tayo pupunta. Pupunta ako. Bakit hindi? Little A. Ayusan mo ako ng pinakamaganda. Ngayong gabi, may babasagin akong tao. Amo, sa itsura ni madam, tila hindi siya pupunta sa auction. Kundi parang handa siyang manalasa. Lakas ng loob niyang agawin ang lalaki ko. Ipakikita ko sa kanya kung paano niya hiningi ang sarili niyang kapahamakan. Sa tingin ko, dapat tayong mag-isa na dumalo sa auction ngayong araw. Hindi pwede. Napakaganda mo. Baka pag-interesan ka ng mga matatandang lalaki roon. Paano na? Hubby, pumayag ka na sa akin. Malalaman mo rin ang dahilan mamaya. Ikaw na ang pinakamabait. Mauna na ako. Kapag naglambing na si madam, parang nawawala na sa sarili si amo. Tapos na, siguradong magiging under sa sayaian sa hinaharap, wala na itong lunas. Hoy mga pare, ito ang bago kong girlfriend, si Yuan Tian. Halika, bumati ka sa kanila. Kumusta po, Presidente Liu? Kumusta po, Presidente Yan? Magandang babaeng ito, pati katawan ay maganda rin. Ang swerte, mo talagang matanda ka. Ha ha ha. Sino ang babaeng yon? Napakaganda. Sa ganda niya, nagmumukhang wala ang iba. Kyuyi, ikaw na naman. Palagi mo na lang akong inagawan ng eksena. Hindi pa kita nakikita rito noon, miss. Mag-isa ka lang ba? Ano man ang magustuhan mo sa charity gala, na ito ay bibilhin ko para sa iyo. Pero bago iyon, uminom muna tayo. Hindi ka sumama sa akin para dumalo rito. Dahil lang sa matandang lalaking ito, paano nila ako matatalo? Pasensya na. May asawa na ako. Ayan, ganyan dapat. Naku, nasaan na pala ang amo? Nasa lounge area na inihanda ng mga host. Ilista mo ang kanilang mga pangalan. Dahil ang sinumang maglakas loob na pag-iinteresa ng asawa ko, ay hinding-hindi na makikipagtulungan ang Fu Corporation sa kanila. Hindi man lang kayo magkasamang dumating. Sa tingin ko ay hindi naman talaga maganda ang relasyon niyo ni Kabatang Fu. Pinapayuhan ko ang lahat na huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Ang babaeng ito, isa lamang siyang janitress. Kahit pa mapaibig niyo siya,
At araw-araw niyo ring malanghap ang amoy ng disinfectant sa banyo. Hindi ba kayo nandidiri? Teka lang, ano? Isang janitress? Oo naman, naku. Hindi niyo ba alam? Mga janitor din ang mga magulang niya. At siya, isa lamang hamak na janitress. Ang kaniyang mapapangasawa noon ay ikinahiya ang pagiging mahirap nila. Kaya iniwan na lamang siya. Ang pamilyang mahirap ay isa lamang butas na balon. Akala ko pa naman ay isa siyang mayamang dalaga. Sinayang lang niya ang oras ko. Tara na, alis na tayo. Kuyi, mukhang ikinahihiya ka rin ni Kabatang Fu dahil isa kang janitress kaya ayaw niyang sumama sa iyo rito. Matagal mo nang alam ang kaniyang pagkatao. At sinadya mo ang ginawa mo sa kaniya kagabi. Sinadya ko iyon at ano ang magagawa mo sa akin? Huwag kang magmadali, malalaman mo rin iyan sa lalong madaling panahon. Kuyi, binabalaan kita. Huwag mong isipin na porket kumapit ka kay Kabatang Fu ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Mag-asawa lang kayo sa paningin ng iba. Dumalo si Kabatang Fu. Pero hindi niya pa rin gustong makasama ka. Tingin ko, ayaw niya lang talagang isa publiko ang tungkol sa inyo. At darating ang araw na sisipain ka rin niya palabas. Magandang araw sa lahat. Magsisimula na ang subasta ng mga alahas ngayong araw. Ang unang item na isusubasta ay isang kwintas na may ruby mula sa isang misteryosong tao na tinatawag na maalab na pag-ibig. Maaari na po magsiupo ang lahat ng interesadong sumali. Wow, iyan talaga ang maalab na pag-ibig. Matagal ko na itong gustong makuha. Kailangang makuha ko ito sa pagkakataong ito. Maiwan na muna kita. Kuyi, dahil gustong-gusto mo iyan, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Tagapamahalang Lee, gusto ko rin po niyan. Maaari mo ba itong bilhin para sa akin, please? Sige, sige. Basta mamayang gabi. Masusunod ang lahat ng gusto mo. Ang simulaing presyo ay 2,300,000 piso. Ganun lang ka baba? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kwintas na ito. Hindi gaanong malinaw ang hiyas, kaya makatuwiran na ang presyong ito. 7,800,000 piso. Amo, tila gustong-gusto ng asawa ninyo ang kuwintas na yan. Kung ganoon ay bilhin mo ang lahat ng hiyas ngayong gabi at ibigay sa kanya. Tagapamahalang Lee. 11,000,000 at 700,000 piso. May lakas ng loob na makipag-agawan sa asawa ko, espesyal na asistente Shu. 39,000,000 piso. Sino ba ang babaeng ito? Bakit ang laki niyang gumastos? Halatang anak siya ng mayamang pamilya, pero bakit hindi ko siya nakita kailanman sa lalawigan ng Jiang? Kuyi, mayroon ka bang ganyan kalaking pera? Kung makasigaw ka naman ay wagas. Ku ang apelyido niya, hindi kaya siya ang anak ng pinakamayamang pamilya ko. Posible iyon. Kailangan nating magpakilala sa kanya mamaya. May pagsusuri muna ng pera bago makasali sa subasta. Ang pamilya niyo ay maliit at hindi kilala. Kaya normal lang na hindi mo alam ang mga ito. Ikaw. Tagapamahalang Lee, gusto ko rin po talaga ang isang iyon. Yuan Tian, sigurado ka bang tagalinis lang siya gaya ng sabi mo? Pero sa tingin ko ay napakagalante niyang gumastos. Kung anak nga siya ng pinakamayamang tao, paano na ako makakagalaw dito sa lalawigan ng Jiang? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, ang mga magulang niya ay hamak na mga tagalinis lang. Ang bahay nila ay sa squatter area na kahit aso ay hindi titira. Nakahanap lang siya ng sugar daddy kaya may kaunti siyang barya. Sugar daddy ba? Dapat sinabi mo agad. Hoy, binibining ko. Mas interesado ako sa mga babaeng may asawa na. Huwag ka nang sumama sa matandang iyon. Sumama ka na lang sa akin. Tagapamahalang Lee. Tagapamahalang Lee, wala akong hilig manood ng horror bago matulog. Teka lang, anong ibig niyang sabihin? Ang sabi niya ay mukha kang pangit. Mayroon pa bang mas mataas na tawad? Walang hiya ka! Masyado kang mapagmataas ah. Nandito ako ngayon. Kaya putang ina, wag mong asaang makakakuha ka kahit isa. 80,000,000 piso. Hindi ba ito nagkakahalaga ng mali? Ang rubing ito na nagkakahalaga ng daan-daang libo, bakit ito tumaas ng higit sa 1,000 beses? Ang mundo ng mga mayayaman ay talagang baliw. Mukhang gustong-gusto talaga ng ating amo at ng kanyang asawa. Bakit hindi niyo po ito bilhin para sa kanila? Kung kayo ang kikilos, siguradong walang makikipag-agawan sa inyo. Hindi niya kailangan gawin iyon. Sigurado akong may sarili siyang dahilan. 160,000,000 piso. Aba, hayop ka. May gana ka makipag-agawan sa akin. Gusto mo na bang mamatay, ha? Kyoyi, si tagapamahalang Lee ay isang boss ng isang malaking kumpanya. Kahit gaano pa kagaling ang asawa mo,
Sa kasamaang palad ay nagkukunwari lang kayong maayos ang pagsasama. Kapag ginalit mo ang aming si tagapamahalang Lee, sa lalawigan ng Jiang, baka hindi ka na makahanap kahit ng trabaho bilang janitor. Hindi mo na ba kayang dagdagan ang presyo? Napakadami mong sinasabi. Ikaw, tagapamahalang Lee, tingnan mo ang kayabangan niya. Bilisan mo at dagdagan mo ang presyo. Itaas mo ng husto para makita natin kung paano pa siya magyayabang. Ay, naku! Isa lang naman itong walang kwentang bato na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Talo na ako kapag itinaas ko pa. Tama ang pananaw ni tagapamahalang Lee. Yuan Tian, sa pagkakataong ito, mukhang matatalo ka na naman sa akin. QE, nananaginip ka yata ng gising. Tagapamahalang Lee, basta't bilhin mo ito para sa akin, ang tungkol sa pagkakaroon natin ng anak na lalaki, pumapayag na ako. Talaga? 400 milyong piso! Mayroon pa bang magbibigay ng mas mataas na presyo? 400 milyong piso sa unang pagkakataon? 400 milyong piso sa ikalawang pagkakataon? 400 milyong piso sa ikatlong pagkakataon? Sige po, ang roofing ito ay sa inyo na. QE, hindi ba sapat ang maliit na pampalubag loob na ibinigay sa iyo ng asawa mo? Ang isang taong katulad mo ay nangangahas pang makipag-agawan sa aming mga nasa mataas na lipunan. Mukhang hindi mo talaga alam kung sino ang kinakalaban mo. QE, ano? Hindi ka nanalo sa auction kaya mang-aagaw ka na lang ng harap-harapan? Hoy! Ikaw na hamak na tagalinis lang. Akala mo ba'y palengke ito? Nag-aagawan ka ba rito ng mga murang gulay? Ang lakas ng loob mong kutyain ang asawa ko sa harap ng maraming tao? Inaakala mo bang wala ako rito? Espesyal na asistente, Shu. Pipigilan ko na po sila agad. Sa inyong lahat, siya ang nagbebenta ng pulang ruby na ito at siya mismo ang mag-aabot nito sa nakabili. QE? Sa iyo pala ang pulang rubing ito. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Nakipag-unahan ka pa talaga sa akin. Nagbid ka ba para lang itaas ang presyo ng sarili mong gamit? Salamat na lang sa inyong dalawa sa pakikilahok. Putang ina! Niloko mo talaga ako. Naghahanap ka na yata ng gulo sa buhay mo. Kusa ninyong tinaasan ang presyo kanina, hindi ko naman kayo pinilit na bumili o magbenta. Nabalitaan ko na, nagkakaroon ng problema ang Lee Group sa kanilang pondo kamakailan, at siguradong dahil sa pagpapasikat mo sa babaeng iyan, ay lalo pang lumala ang sitwasyon ninyo. Sa tingin ko ang isang langgam na gaya mong galing sa ibaba ay walang alam sa mundo ng mga mayayaman. Maaari naming hindi bayaran iyan at ang tanging makukuha mo lang ay ang kakarampot na security deposit na iyon. Tama, sinasabi ko sa iyo. Ikaw, bilisan mong kunin ang kaunting depositong iyon at ibili mo na ng maayos na puntod para sa sarili mo. Sinisiguro ko sa iyo, hindi ka na aabutin pa ng bukas. Hindi ko makukuha ang deposito mo dahil wala kayong lakas ng loob na lumabag sa kontrata. Ipakikilala ko na ang ating misteryosong tao ngayong gabi. Ang nagbebenta at anak ng pinakamayamang tao na si Binibining Kwak. Anak ng pinakamayamang tao? Anak ng pinakamayamang tao. Siya nga talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Hindi kadalasang nagpapakita ang anak ng pinakamayamang tao. At napakaganda niya palang talaga. Hindi akalain ng amo na si Mrs. ay isa rin palang makapangyarihang tao na nagtatago. Sandali, ito ay... Noong kumuha kami ng marriage license, narinig ko siyang sinabi na siya ang anak ng pinakamayamang tao. Pero dahil masyadong luma ang bahay namin noon, akala ko ay nagbibiro lang siya. Amo, hindi kaya nagsisinungaling lang si Mrs. para makaganti? Walang hiya ka. Gusto mo ba ako mapahamak? Sinabi mo pang tagalinis lang siya. Napasama ako sa pamilya Q dahil sa'yo. Sanay lang siyang magpanggap na anak ng pinakamayamang tao. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sa tingin ko sa kanyang itsura at kilos, hindi ito katulad ng sa isang tagalinis. Tingnan ninyo ng mabuti. Tingnan ninyo. Nakakita na ba kayo ng anak ng pinakamayamang tao na magpapakababa para maging tagalinis? Pero kayo, pinagkamalan ninyong anak ng pinakamayamang tao ang isang tagalinis ngayon. Hindi ba kayo natatakot na panagutin kayo ng totoong anak ng pinakamayamang tao? May punto ka rin. Ang anak ng pinakamayamang tao ay isang napakarangal na tao, makapangyarihan sa lahat. Paanong mangyayari na isa siyang tagalinis? Siguradong nababaliw na itong si QE. Naglakas loob siyang magpanggap bilang anak ng pamilya Q sa subasta. Hoy, Kuy, magkano bang ibinayad mo sa host na ito? O nakipagtalik ka sa kanya? Hay naku, ang lakas ng loob ninyong magsabwatan para lokohin ako sa ganitong pagkakataon. Ano ang pinagsasabi mo?
Sinong nangangahas na maging bastos sa anak ng pinakamayamang tao? Binibini, pasensya na, huli na akong dumating. Ang tagapangulo ng asosasyon ng subasta, siya ang pinakamataas na tao sa buong asosasyon ng subasta. Yumuyukod siya sa isang janitress. Anong janitress pa ang pinagsasabi mo? Dahil sa pagpapakita ng labis na paggalang ng isang tagapangulo, siguradong siya ang dalaga ng pinakamayamang tao. Tagapangulo, nagkakamali po ba kayo ng tao? Isa lang siyang mabahong janitress. Paano siya magiging dalaga ng pinakamayamang tao? Binibining ko, palagi kayong ang pinakamalaking nagbebenta sa likod ng ating subasta. Bawat taon, daan-daang milyong piso ang personal kong ipinapadala sa pamilya ko. Kahit sino ay maaari kong mapagkamalan pero hinding-hindi si Binibining Kwakyo. Talaga palang siya ang dalaga ng pinakamayamang tao? Ang galing niyang magtago. Talagang hindi sila magkaibang klase ng tao, kaya nga sila nagkatuluyan sa iisang pamilya, pareho silang mahilig magtago ng pagkakakilanlan. Paano nangyari ito? Siya nga talaga ang dalaga ng sambahayang Kutyu. Tagapamahalang Lee. Sinabihan na kita noon, pero ayaw mong umatras. Hindi ka naniwala. Ngayon ay naniniwala ka na ba? Binibining ko, ano po ang sinasabi ninyo? Higit pa sa sayang naramdaman ko na makuha ang inyong mamahaling bato. Walang hiya kang babae ka. Halos mapahamak ako dahil sa iyo at makabangga ang dalaga ng pinakamayamang tao. Mali ka. Ha? Hindi lang muntikan, kundi talagang nabangga mo na ako. Sa lipunang ito, ang lahat ay pantay-pantay, walang mataas o mababang uri ng tao. Ang mga tusong negosyanteng gaya mong mapanipsip. Ang pinakaayaw na maging kasosyo ng aming pamilya ko. Ang anak ng pinakamayamang tao. Ibig sabihin nito ay iba-blacklist ang pamilyang Lee. Kapag ang pamilya ko ang nag-blacklist sa pamilyang Lee, sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kanya sa hinaharap? Talagang nararapat lang ito sa kanya. Binibining ko, sinulsulan lang ako ng babaeng ito. Pakiusap, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Kyuyi, hindi, anak ng pinakamayamang tao. Kasalanan ko po. Naging bulag ako, naging mangmang ako. Hindi ko dapat inagaw ang mga gamit mo. Tingnan mo naman ang kalagayan ko ngayon. Pakiusap. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mabuhay. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngunit naging matigas ang ulo mo at hindi ka na natuto. Kapag pinagbigyan kita ng minsan, sa susunod ay lalo ka pang magiging malala. Tagapamahalang Lee, palagi ka namang nakikipagtulungan kay Kabatang Fu. Kahit na i-blacklist pa tayo ng pamilya Q. Basta't hindi sumunod sa kanya si Kabatang Fu, may pag-asa pa rin tayo. Kabatang Fu! Oo! Naroon pa si Kabatang Fu! Nagagawa mo pang umasa sa asawa ko? Si Kabatang Fu ay asawa mo. Gaano pa karaming bagay ang inilihim mo sa akin? Asawa niya si Kabatang Fu. Hindi ba't matagal mo na itong alam? Pero hindi siya sinamahan ni Kabatang Fu na dumalo rito. Sa tingin ko ay wala talagang nararamdaman si Kabatang Fu para sa kanya. Hindi siguradong papanig si Kabatang Fu sa kanya. Na wala akong nararamdaman para sa aking asawa. Bakit hindi ko yun alam? Magandang araw po, Kabatang Fu. Hindi po, Kabatang Fu. Hindi ko po talaga alam na asawa niyo po pala siya. Huwag niyo na po akong patulan. Nakikiusap po akong patawarin niyo ako. Pakiusap po. Huwag niyo namang itigil ang ating pagtutulungan. Nakadepende sa asawa ko kung ititigil ba o hindi. Takot ako sa asawa ko. Tapos na ang lahat. Wala na talagang pag-asa. Kyuyi, bakit ba palaging ikaw ang sinuswerte? Bakit ikaw na ang anak ng pinakamayamang tao? Tapos ikaw pa ang nakababatang ginang Fu? Bakit sa kabila ng lahat ay ayaw mo pa rin akong lubayan? Inagaw mo ang lalaking walang kwenta. Nagpanggap ka bilang ako. At ilang beses mo pa akong siniraan. Ang dahilan kung bakit ka naghihirap ngayon ay dahil lahat ito sa sarili mong mga pagkakamali. Ngayong araw, kahit palampasin ko pa ang ginawa mo, sa tingin mo ba ay patatawarin ka pa ni tagapamahalang Lee? Ang nangyari sa akin ay dahil lahat sa putang inang ginawa mo. May tao ba riyan? Palayasin niyo sila. Dahil sa ito, kasalanan mo ang lahat. Kyuyi, dahil talagang itataboy mo ako sa kawalan, nakahinding-hindi rin kita hahayaang mamuhay ng matiwasay.
Junting, Ilayo niyo sa akin ang baliw na iyan. Dalhin siya sa mga otoridad. Mabuti naman at ayos ka lang. dalhin niyo na siya sa ospital. Dok, kumusta na po siya? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Bumangon ka na dyan, huwag ka nang magpanggap. Wala na si Madam. Ganoon ba talaga kasama ang pag-arte ko? Hindi naman sa ganoon. Pero dahil matagal na tayong magkakilala, sa tingin mo ba hindi ko mahahalata? Hindi ka naman talaga masasaktan ng boteng iyon. Bakit kailangan mo pang gumawa ng ganitong eksena? Ngayong maayos na ang lahat ng plano niya at nakapaghiganti na rin siya dahil biglaan lang kaming nagpakasal. Baka bigla rin siyang makipaghiwalay sa akin. So ang ibig niyo pong sabihin ay wala kayong kasiguruhan sa kanya? Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa tanang buhay ko. Anong sabi mo? Dok, ano na ba talaga ang lagay ni Junting? Sabihin niyo po sa akin, ang totoo lang, kakayanin ko naman. Ang kalagayan ng young master ay hinding-hindi dapat malaman ni Madam kahit isang salita lang. Ma, tila hindi nakakayanin ni Junting. Mukhang magiging biyuda na ako. Senyorito, talagang epektibo ang plano ninyo. Tinawag ng misis ang mga magulang niya at marami ring dumating na mga eksperto. Mahal nga talaga niya ako. Tama po kayo. Ay, sisilip muna ako ulit doon. Senyorito? Bakit? Binilhan kayo ng misis ng maraming bulaklak. Ang romantiko naman niya? Senyorito, puro mga korona ng patayang nandoon. Ano? Nakakita rin ako ng maraming name tag. Nakasulat ay OR, organisasyon sa donasyon ng mga organo, direktor ng punerarya, at may isa pang. Ano pa? O, eksperto sa life accident insurance. Ano? Hoy, senyorito, hindi kayo pwedeng bumangon? Mabubuking ang plano natin. Kapag hindi pa ako bumangon, ay baka maayos na ni Mrs. ang buong serbisyo ng libing ko. Pero tayo? Espesyal na asistente Shu. Po? Sino ang kinakausap mo? Wala po. Mali lang siguro ang narinig ninyo, Mrs. Hahaha. Dr. Zhao, sa sandaling malagutan ng hininga ang asawa ko, ay idonate mo agad ang lahat ng organo niya, puso, atay, pali, baga, bato, dugo, at pati mga buto. Mrs., wala na po talaga kayong ititira para sa senyorito. Mrs., wala ka man lang bang ititira para sa senyorito? Iwan mo na lang ang bato sa kanya, mahina naman ang bato niya. Pagkatapos kunin ang lahat ng organo, siguro ay wala nang matitira, kaya diretso mo na lang. Siyang dalhin sa punerarya para i-cremate. Oo, gawin mong diamond ring ang mga abo niya. Dapat ay 3 karat. Mahalaga pa rin po kayo kay Mrs. Gusto niya po kayong isuot sa kamay, di ba? Para sa susunod na kasal, hindi ko na kailangang bumili ng bagong singsing. Oh. Marami siyang biniling insurance dati mula sa pamilyang Fu. Ako ang unang tagapagmana. Ilipat mo na ang lahat sa akin. Masyado nang mahal ang mga male model ngayon, hindi ko na sila kayang tustusan. Talaga bang sa akin? Ay wala ka man lang kahit kaunting nararamdaman? Tapos na ang pagpapanggap. Paano mo nalaman? Binibining kwa. Nagpapanggap lang si Kabatang Fu. Mauuna na ako. Nagpapanggap ka pala ha, Fu Junting. Tingnan mo kung paano kita gagantihan. Simula nang ikasal tayo? Ay lagi mo na akong pinagtataguan? Kinakaya mo ang lahat ng mag-isa? Kasi ay... Nag-aalala lang ako na baka hindi mo na ako mahal. At aalis ka na lang pagkatapos mong makaganti. Dahil lang doon?
Pakatandaan mo, gusto kita, ikaw na ang pinili ko para sa buhay na ito.